Hindi ba ito ang bahay ko? Woo, ang gwapo nitong kuya. Ikaw ba, dumating ka para maghatid ng alak sa amin? Guwapo. Tara, o inom ka kasama namin? Hindi. Tara, inom. Labinlima, 20, 20. Limang tatlo. Sabihin mo ng totoo. Sino ka ba? Pumasok ka rito kagabi ng palihim. Anong ginawa ninyo? Mga tita, bakit kayo nagkukunwang di kilala sa amin? Huwag kayong pa-cute. Sagutin mo ng totoo. Kayo yon. Kayo ang nag-akit sa akin para pumasok. Impossible. Mukha ba kaming kulang sa lalaki? Kagabi ikaw ang pinakamasigasig humalik. Ikaw. Tumawag na lang ng pulis. Huwag kayong magpakamagalang sa bastos na yan. Hindi ba kayo patas? Behe ko too. At akalain yung lolokohin nyo kami? Di pa ako nakakita ng taong walang hiya katulad mo. Gusto nyo, ipakita ko ang titulo ng bahay? Hindi na kailangan. Kung may reklamo kayo, sabihin nyo na sa inspektor. Tama na, Little Iceberg. Hindi dapat dahil gwapo siya. Ay pababayaan na ang tama at mali. Kayo talaga. Alagang nagkamali kayo tungkol sa kapatid kong ito. Zimo, Ilang taon na ang lumipas. Bakit ganun ka pa rin? Kung ganito ka magpatuloy, kailan ka pa makakahanap ng girlfriend? Zimo, ano ang nangyayari rito? Mufan siya ang good brother ko. Tama siya. Ang bahay na to, iniwan ito ng kanyang mga magulang. kung ganun, bakit sila tatlo na sa bahay ko? Mukhang malaki naman ang bahay. Kaya nakatira na lang sila dahil wala namang gawin. At dahil takot kami baka hindi ka makahanap ng kasama, nag-post kami ng ad para mag-rent online. Sila ang mga nangungupahan mo. Kayo talaga. Magkakasundo na kayo mula ngayon. Pervert siya. Kung alam ko lang na ganito. Hindi sana ako pumayag na pansamantalang tumira ka rito. Hindi kami papayag. Tumira kasama ang estrangherong lalaki? Hoy, hindi ko pa naman kayo inaasar. Lalo na siya. Wala siyang modo pag natutulog. Saan niya nilalagay ang mga paa niya? Ike, naku. Mamalenggo na ako. Maantala ako sa trabaho. Diyos ko, alas 9:30 na. Sana kakalimutan mo na ang kagabi. Huwag mo na itong banggitin sa kahit sino. Mag-ingat ka sa sarili mo. Zimo, hindi ba nagdudulot ka lang ng alanganin sa akin? Alaala ng estudyante ko. Noon inayos kita ng isang kasal. Ang bahagi ng iyong pagsubok sa mundo ay pagtatago ng pagkakakilanlan at protektahan ang iyong magiging misis, si Suwan King. Putang ina, yun na naman ang matanda. Sabi niyang huling beses. Tapos bigla na namang nagpadala ng misyon. Mas ano pang misis? Siguradong pangit iyon. Hindi ba siya yung maliit na yelo na babae kanina? Ano ngayon? Sigurado ka bang ayaw mong kunin ang misyon na to? Sino ang nagsabing ayaw ko? Si Suwan King ay ang aking tunay na misis. Dapat protektahan ang misis. Ngayon sinisisi mo pa ba ang ate na gumawa ng sariling pasya? Hindi na sinisisi. Mabuting 8. Sabihin mo na kung saan nagtatrabaho ang mabuting misis ko. Sa Huanyo. Mag-ingat sa baitang. Himis, hinahanap ko ang isang tao. Sino po ang hinahanap ninyo? Ang misis kong si Suwan King. Ay naku. Sir, pakiwi na lang po kayo. Hindi kayo makikita ni MS Su. Umalis kayo agad sa kumpanya. O tatawagin ko ang security para palabasin kayo. Kumpanya ng misis ko ito. Hindi ba pwede manatili ako rito? Hoy misis, paano mo nalaman na nandito ako? Ano ba ibig mong sabihin? Sinabi ko na kagabi ay aksidente lang yun. Hindi na kailangan kang dumikit parang plaster. Huwag kang dumikit sa akin. Gusto mo pa ba ng paulit-ulit kong sabihin? Paano naman posibleng mabilis ng ganito? Hawakin ng misis ko. Sabihin mo, paano mo gustong mamatay? Unggoy. Akala mo ba? Walang backup ang amin Yinliu Club.
Wala nang problema. Miss, Hanggang kailan mo balak yakapin siya? Bitawan mo siya. Huwag gumalaw. Ano nang ginagawa mo, gago? nangahas ka bang bastusin ang aming binibining Suwan King? Hanap mo ba ang kamatayan? Tigilan mo yan. Tigilan niyo siya. Chairman, sasabihin ko po. Yung lalaking yun kanina. Wala kang karapatang magsalita rito. Layo kayo. Tatay. Siya nga. Ang tarantadong ito. Sinubukan niya akong gahasain. Huwag kang magpasaway, Suwan King. Si Imo fan ang iyong fiant. Siya ang inarkila ko. Para bantayan ka ng malapitan. Nobyong iyon. Karapat dapat ba siya? Munting iceberg. Kanina ako ang sumagip sa'yo. Ibalik natin sa ayos. Hindi ko papayagan na may tarantado. Huwag lumapit sa loob ng 5 metro sa akin. Hindi ba, Mrs. Kagabi? Halos magkadikit na kami kagabi. Ngayon nagpapakamahinahon ka. Pag sinabi mo pa yan, pupunitin ko ang bibig mo. Kilala na pala kayo. Ayos naman yan. MS Su, Hindi ka nagkakamali, di ba? Hinahawakan siya ng lalaking ito. Puno na malaswang salita ang bibig niya. Saan pa ang pagkaginoo mo? Ako ang tunay na fiant ni Suwan King. Ikaw, gago. Paggatay at pagligas babae. Iyan ang inisyatiba mo, di ba? Ano ang layunin? Gamit ang maruming kamamaraan. Para lumapit kay Suwan King. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Ang guro ni Mufan ay matalik kong kaibigan. Kami ay matalik na magkakilala. Pinaniniwalaan ko ang kanyang pagkatao. Pero tatay, siya pa ang gustong gawin sa akin. Akala mo ako yung klase ng tao na ganoon ba? Hindi ka ba? Marami na akong nakitang kagaya mo. Huwag mong isipin na sa ilang kasinungalingan. Matatalo mo ang tatay ko. At magkakaroon ka ng kalokohan sa akin. Sinasabi ko sa'yo, hindi tayo magkapantay ng mundo. Buwang ka. Tatay, tingnan mo. Ito ang ebidensya na sinasabing nilapastangan niya ako. Ito. Maliit na elektronikong bomba. Suwan King. Kanina hindi ako yun. Ngayon, patay na siya. Nagkamali ako sa pag-akusa. Emye. Mahal. Wala nang formalidad sa atin. Halikan mo ako at papatawarin kita. Huwag kang umaasa. Wan King. Huwag kang bastos. Bilisan mo, humingi ka ng pasensya kay Emma Mufan. Mufan. Pasensya na lang, pinalakihan ko si Wan King kaya nasanay. Pakiintindi na lang naman ang ugali niya. Kayong mga kabataan. Dapat mag-usap-usap kayo. Para mas lumalim ang loob nyo. Nasa daan-daang bilyon ang aking yaman. Pareho ang antas ng yaman namin at ng pamilya Su. Kung ayaw niyong makipag-alyansa sa pamilya Zhao, sige lang. Pero ang pagdadala mo ng basurang ito para insultuhin ako. Ano ba ang ibig sabihin nito? Hindi lang kita hinambog. Hinampas pa kita. Paghanda ka na lang, bata. Ginagawa mong laron ang pamilya Zhao. Gagawin kong mas masahol sa kamatayan ng buhay mo. Nakita mo na ang nangyayari. Dahil lang sa Huanyu Group namin. Nag-develop kami ng bagong gamot. Naging biktima kami ng inggit at pag-atake sa buong mundo. Kaya tuloy-tuloy ang mga pag-atake ng mga assassin. Asawa. Ang gamot na to. Ikaw pala ang gumawa nito. Di ko inaasahan na matalino ka pala. Alam mo rin, na hindi tayo iisa sa mundo. Kung ang gagawin mo lang ay umatake. Gamit ang lakas ng katawan. Hindi mo ako kayang mapansin. Wan King, huwag kang bastos. Bilisan mo, ilagay mo na si MM mo sa trabaho. Vice-presidente ng kumpanya. Hindi. Bakit siya? Ano karapatan niya? Noon pa. Ako ang nagmanyobra ng trilyong puhunan. Pinahama ko ng madali ang Wall Street. Madali lang magsalita ng malalaking kwento. Sasabihin ko sa'yo, anong pinag-aralan mo? May C ka ba? Anong kalat na mga titulo yan? Hindi man ako nakapasok sa eskwela. Tatay, tingnan mo siya. Para sa akin, si Mufan ang pinakaangkop. Hindi pwede. Puro mga balikbayan ang nasa kumpanya. Kung siya ang magiging vice-presidente, sino ang maniniwala? Kailan lang niyang maging deputy ng security? Maliit na yelo. Uwi ako ngayon at magre-report sa security. Huwag mo akong isipin. Mufan, papatayin kita. Ah, maganda naman ang misis na to. Pero ang temper niya, sobra. Ang pag-ayos sa kanya, mahaba ang daan. Mabigat at malayo ang magiging trabaho. Tatawid ako, ang isang malaking pelikula. May kumpanya pa bang magtuon diyan? Ikaw pala. Oh, hindi ko inakala na ganito ka. Kaya pala kagabi ang kabaliwan mo. Hindi ganun ako. May panlasa ka, sama-sama natin silipin. Salot, Gandaril. Naku, Lola, ang tapang mo naman, sobra ka naman diyan. Hindi ko sinasadya. Ayos ka lang ba? Paano magiging ayos? Nasira mo pa kasi ng matamaan mo to. Ano gagawin natin gayon? Sabi nga,
Hindi naman mahirap. Ako naman, hindi pwede. Para lang to sa mga magkasintahan. Mengyan, pwede rin tayong maging magkasintahan. Huwag kang umasta. Kakakilala lang natin, unang araw pa lang. Di ako naniniwala na gusto mo ako. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Kung sasabihin na naibigan mo si Wang King, kung ganyan maniniwala ako. Tungkol naman sa akin, ordinaryong college girl lang ako. Ano ban maganda para gustuhin ako? Hindi ka naman ordinaryo. Bastos, tumitik ka pa, kukunin ko ang mata mo. Huwag kang magpauso. Kailangan mong managot sa to. Ano ba yun? Ikaw ang sobra kabastusan. Hindi ko napigilan. Wala akong pakialam. Kung hindi mo maayos to, pagsasabihan ko si MS Su. Huwag kang manghula-hula. Di ko alam kung anong napindot sa laptop ko. Neka-virus na. Hindi ma-close kahit anong gawin. Ayusin mo nga please. Yung sayo naman, wala ka namang girlfriend ngayon eh. Psych. Pag-usapan na lang yan later. Huwag mo akong dadayain, ha? Kung hindi, tatayuhin kita sa puwitan. Hindi naman. Tuluyan na naman ako sa bahay mo. Makakatakas ka nga, pero nandito pa rin ang bahay mo. Pangako yan, ha? Ayusin ko yan para sa'yo. Mengyan, yung pondo na pinag-usapan natin. Ano yung tinititigan nyo? Wife, makinig ka muna sakin. Walang kailangan ipaliwanag. Pinilit mo siyang tumingin yan, di ba? MS Sue, isang bastos lang siya. Ikaw, Mofan. Sa ngalan lang ng tatay mo. Pinayagan kitang pumasok sa kumpanya. Imbes na mag-report sa security. Nandito ka pa kay Mengyan. Gumagawa ng mga nakakahiyanyong bagay. Lubhang akong disappointed sa'yo. maging makatwiran naman kayo. Si Chen Mengyan mismo, yung tumitignan. Sinara ko na ba para sa kaniya? Sa tingin mo ba maniniwala ako? Ikaw na tambay, paniniwalaan ko ba ang sinasabi mo? Si Chen Mengyan freshman pa lang siya. Bata pa siya, inosente. Bakit siya manonood ng ganyang bagay? Nga. Chen Mengyan, binenta mo ako ah. Maniniwala ka ba kung sabunutan kita ngayon? Tama na, Mufan. Hindi lang ikaw naninira kay Mengyan. At pinapalo mo pa siya sa harap ko. Inaakala kong naapi ako. Hindi ka naman naapi. Totoo ang sabi ko, masama ka. Akala ko sobra ang salita ko kanina. Ngunit lumalabas na isa kang basura. Nakakainis na. Master, anong klaseng asawa ang hinanap mo para sa akin? Wala naman akong sinabi. Sasama ako sa'yo magpa-report sa security. Okay na ba yun? Sandali, sasama rin ako. Binabati namin si Shura sa pag-angat niya sa Divine Realm. Walang kapantay sa buong mundo. Binabati namin si Shura sa paglusob sa Divine Realm. Mula ngayon, ang mga madilim na puwersa sa kanluran Ay luluhod sa iyong mga paa. Shira, ang Fallen Organization ay maghahain ng aming katapatan. Pagod na akong makinig sa mga pataasan ng kilay. Nakakasuya na yung mga papuri. Sa madilim na mundo, isa lang ang magiging pinuno. Isa lang ang pwedeng mamuno. Sabihin mo sa akin, hinahana si Caesar ang kinaroroonan niya. Caesar, yung taong mula sa lunggo. Matagal na siyang naglaho. Hindi siya karapat-dapat tawaging aming Dark Sovereign. Hanggat buhay siya, hindi ako kikilos ng payapa. Shua, may hinalang nakita si Caesar sa longgo. Anong intel ang nakuha mo? Pinatay ang tao ko sa kumpanya ni Su. Ang paraan ng pagpatay, kahawig ng kay Caesar. Si Su Wan King, siyang gumawa ng bagong gamot. Pupunta ako para hanapin siya. Interesante. Magpadala kayo ng tao, alamin ninyo ng mabuti. Susunod ang nasasakupan. Tandaan ang mga napag-usapan natin noong huli nating pulong. MS Su, bakit nandyan pa kayo ng personal? Wala, dinadaan lang. Sabay lang naman ako. Ginoong Wang, ito si Mufan. Magsisimula siyang magtrabaho sa departamento ninyo simula ngayon. Mufan, maligayang pagdating sa aming departamento. Ginoong Wang, ayos lang po kayo. Ayos lang. CJ, Mufan, simula ngayon. Makipakilala ka na kina Ginoong Wang. At sanayin ka sa paligid ng kumpanya. Opo, maayos ko. Ingat ka, mahal, pauwi ka na. Hoy kuya, nilalandi niya si MS Su. Mufan. Ngayong gabi si MS Su. May meeting siya kay MR Pangmula sa Lianhua Real Estate. Dahil ikaw ang inirekomenda ni MS Su, ang seguridad niya ngayong gabi ay nasa iyo. Sage Ok, pero bago yun. Minister Wang, pwede niyong sabihin sa akin kung alin sa mga departamento natin ang may pinakamaraming magagandang babae. Lalapitan ko sila at magbabantay. Binabayaran ka ni MS Su para magtrabaho, hindi para mangakit ng babae. Para sa kapakanan ng mga babaeng katrabaho, okay? Iniingatan ko lang ang kanilang seguridad. Ang security department namin ang dapat magprotekta sa kumpanya. Gusto ko lang itanong, Minister Wang, paano niyo inaayos ang seguridad ng kumpanya? Bakit hinayaan niyo si MS Su na ma-expose at muntik ma-assassinate sa publiko? Sa tingin ko, ang security department ay puro walang kwenta. Sino bang sinisita mong walang kwenta?
Sino umano? Sabihin mo na kung sino. Mo Fan. Bilang bagong empleyado, agad kang gumagawa ng gulo. Kaya kailangan kong itakda ng mga patakaran. Sa'yo bilang ministro. Mag-ingat ka. Gusto mo bang makipag-away? Sa totoo lang. Wala ka pang karapatang paikutin ako. Naghahanap ka ng kamatayan? Kuya, sagot ka na. Nagkamali ako ng pagbabantay. Ulitin natin. Kuya, tuluyin niyo. Ang babaeng ito, napakalakas ng loob niya. Zimo, bakit ka nandito? Nagmadali kang umalis kaninang umaga at nakalimutan mo ang isang bagay. Dinala ko na lang para sa'yo. Lahat kayo, lumayas kayo rito. Miss, nagkamali lang po. Pwede ba kaming makilala? Nambubuli ka sa kapatid ko tapos gigil ka pang manligaw sa akin? Lumayas ka. Ate mo, ano ba ang dinala mo? Pati lahat ng tao pinaalis mo pa. Kamusta na ang iyong dragon kidney? Mas madalas na ba itong pumipintig? Kahapon ng gabi, 3 magagandang babae ang nasa harap ko. Hindi ko na napigilan ang sarili. Mo Fan, nagdalang ako ng gamot para mapigilan ang dragon kidney mo. May ganitong magandang gamot pala? Kunin mo na at ipakita sa akin. Ako ba? 8. Huwag mo naman akong biruin. Tingnan mo ang itsura mo. Hindi ko naman balak kainin ka. Heto. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil ang master ko, yung matandang yun, ang siraulo. Natakot akong habulin niya ako sa buong mundo. AM. Duya ka. May napapangalang asawa na ako ngayon. Kailangan kong maging responsible sa kanya. AM. Tingnan mo yung ugali mo. Kagaya lang kahapon, nabighani ka na kay Waning. Ate, may kailangan pa akong gawin, alis na ako. Ayusin mo ang relasyon niyo ni Wan King. Matapos yan, tapusin mo ang misyon mo kaagad. Pagkatapos kong matapos ang misyon. Ikaw ang unang kumpunihin ko. Pre, ang bait mo pala. Ang bait ng ugali mo. Wala pa ring napapatong palad. Nakakatawa naman. Ako naman, isang malaking boss. Magkakahiyang ba ako sa babae? Talagang may kakaiba sa bata na to. May kilala pa siyang magaling at magandang babae. Sinuri ko na. Yung babaeng iyon, kaibigan ni Swan King. Nakakainis. Sabi mo ba ang batang yan? Mukha lang siyang ordinaryo. Paano siya napapansin ng ganung klaseng babae? Siguro dahil umaasa lang siya sa babae. Malamang hindi ganoon kalakas ang sarili niyang kakayahan. Si MR Pang ng Lianhua Real Estate. Hindi kami biro. Gamitin lang natin sila. AMEA. Parurusahin natin siya ngayong gabi. Pang, Narito na si Swan King. dumating na ang munting puting kuneho. Ngayong gabi, kakain muna ako ng kan. Ipainom ko rin sa inyo ang sabaw. Pang, mabuting loob. Sasalubungin ko sila. Teka. Ito ba ang estilo ng Lianhua Real Estate? Ganito ba kayo tumatanggap ng bisita? Huwag ninyo akong pigilan. Ayaw niyong pag-usapan ang negosyo ngayon. Di ba? Pag-usapan natin ang negosyo. MSU, ayos. Ikaw, Lumabas ka, tumayo ka diyan. Mahal. May dala kang sapat na pera Sapat. Anong nangyari? para sa bayad sa gamot niya. Gusto kong bugbugin ang isang tao ngayon. Gusto mo ba akong bugbugin? Lalakas ka ba? Mo Fan, nandito ako para mag-usap tungkol sa negosyo. Sig, lumabas na. MSU, kumusta? Ayos ka ba? Lahat tayo ay negosyante. Diretso na ako. Nakuha ko na ang World Trade Land. Ginoong Pang. Huwag na kayong magpadala ng gulo kada ilang araw. Alam nyo naman, komplikado ang paligid ng World Trade. May ilang mga gang at mga tong doon na nakabes. Baka nga walang karanasan ang mga tao ninyo. Hayaan nyo na lang kaming ayusin ito. Pang, paano kayo makatitiyak na? Wala akong kakayahan para dito. Kami, Wan Yu. MSO. Hindi namin sinasabing minamaliit namin kayo. Pero ang security ninyo, mga baguhan lang. Hindi talaga kayo makakakompetensya sa amin. Mukhang ganito. Mali ang pagkakaintindi ninyo sa kakayahan ng security ng Huanyu. May pagkakamali kayo dun. Gawin natin ito. Magpaligsahan tayo ngayon. Kung kayo ang manalo, urong kayo mula sa World Trade Land. Saan kayo? At kung kayo naman ang matatalo, Ang lupa na ito, mamamayan ng Lianhua Real Estate na. Seg. Tiyak na pinagkasunduan. Mo Fan, anong ginagawa mo? Mofan baliw ka ba? Anong uri ng okasyon, tupa sumagot kang ganyan? Alam mo ba kung magkano ang halaga ng lupang iyon? Kung matalo kayo, hindi nyo mababayaran kahit sa 8 henerasyon. MSU. Unang kayo ang nagbanggit ng pustahan na to. Ngayon gusto nyong bawin ang kasunduan. May natitira pa bang kredibilidad ang Huanyu? Mahal. Wala namang malaking nangyayari ngayon. Kung wala rin kayong gagawin, bakit hindi? Hayaan nyo akong linisin ang mga peste na to. Hoy bata! Huwag kang umastang panalo.
Mamaya, ipapakita ko sa'yo. Alam mo ba kung paano isinusulat ang salitang patay? Tara na. Maglaban na tayo. Ipakilala nga. Ito ang kaptain ng security team ng kumpanya namin. Dawe. Hayaan ninyo siyang subukan kayo. Ito ang security ni MS Su. Sabihin mong ako ang haharap sa ganitong klase, medyo nakakainsulto naman. Medyo nakakainsulto nga sa akin. Pesensya na, MSU. Nakalimutan kong sabihan ka. Si Dawe ang kampiyon ng pambansang paligsahan sa pakikipaglaban. Isang suntok lang, kaya niyang durugin ang bungo ng elepante. Kung natatakot kayo, mas mabuting ipaubayan nyo na ang lupa na yon. Para hindi mauwi sa dugo. Ganun lang, kaya kong patumbahin ang 10 gamit ang isang kamay. Tama na, Mufan. Huwag ka nang magyabang. Anong ibig mong sabihin na pagyabang? Sapat na yang pagpapakumbaba ko. Kung sasabihin ang totoo, kahit 100, hindi problema. Tama na. Ginoong Wang. Kung mananalo ang security department sa pustahang ito, bibigyan kita ng 10 milyon. 10 milyon. Ginoong Wang, hindi ko sinasabi yan para maliitin ka. Mas mabuting umatras ka muna. Kung hindi, baka talagang mamatay ka. Duwag ka, bata. Nasaan na ang ipinakitang tapang mo kanina? Ha? Wu. Subukan mo ang lakas ni Dawe. Ako si Wu. Ang pangalan ng natalong kalaban mo. Hindi ko kailangang malaman. Hahaha. Ayos yan. Mahina ang loob. Hindi talaga sapat ang lakas niya. Nainis siya sa isang salita lang. Isara mo ang bibig mo. Tapos na ang laro. Hindi ka ba pwedeng umaasa na gumanda ang kumpanya? Sinabi ko lang ang totoo. MSU. Paano naman? Magpapatuloy ba tayo sa laban? Ginoong Wang. Gaano ka katiyak? 50%. Siguro. Wala nga kahit kalahati ng Chengdu. Huwag mo nang iligalaw ang loob ng tropa. Kung hindi, huwag ka nang babalik sa opisina. Humalik ka sa akin. Ayusin ko to ngayong gabi para sa'yo. Taantado. Anong oras na ito? May panahon ka pa ba para mangloko kay MS Su? Umiurong na sila. MSU. Narinig mo ba yan? Kahit ang iyong alagad, umaatras na. Sa tingin ko, wala na talaga siyang laban sa'yo. Umalis ka na sa kompetisyon para sa lupa. Hahaha. Minister Wang, ano nang magagawa mo? MS Su, bigyan mo ako ng 10 milyon. I-transfer mo na ngayon sa card ko. 10 milyon. CJ, Mahal. Sabi mo, halikan mo ako. Hindi ba't makakatipid na tayo ng 10 milyon? tumahimik ka. Na-credit na ang 10 milyon. Sage MS Su. Handa na akong lumaban. Mabagal ang kaliwang paa ni Minister Wang. Mahina ang lakas ng kanang kamao niya. Atakehin niya ang kaliwang linya. Lumayas ka. Tumahimik ka. Ministro Wang, Sa Wanking, natalo ka. Bibigyan kitang pagkakataon mabuhay. Isuot mo ito. Pwede pa nating pag-usapan ang kaso ng World Trade Land. Kung galawin mo ang babae ko, paano mo gustong mamatay? Nangangahas kang umatake kay MR Pang? Dawe, patayin mo siya. Paano siya nag-atake ng ganun? Kampyon sa pakikipaglaban. Parang antas kinder lang. Hindi pwede. Sa Dawe sa ring, walang talo. Bakit hindi mo subukan mismo? Patayin kita. Bakit sobrang nakakatakot ng lakas niya? Paano mo nagawa yan? Sino ka nga ba? Isa akong security. Sa Huanyu Group. Tandaan mo ba? Tandaan ko. Ikaw. Kayo, hindi ninyo ako matatalo. Malas ako. Teo, umalis na. si Pang. Natalo sa pustahan at aalis na lang kayo. Pirmahan ninyo ang kontratang ito. Mula ngayon, kayo, Lianhua Real Estate. Huwag kayong lalapit sa World Trade Land. Pipirma ako. Sed. I-shoot mo ang kwelyo. Sobra na ang panlilikom mo. Di ba? O gusto mo bang? Dumikit ang mukha mo sa putik. Alam mo ba ang kasalanan mo? Hindi. Hindi ko alam. Nagsalita kang bastos sa babae ko. Ito ang kapalaran mo. Salamat sa iyo ngayong gabi. Sa grupo naman, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa World Trade Land. Hindi na magkakaroon ng problema. Huwag mo ring pasalamatan ang asawa ko. May utang ka pa sa akin na 2 halik. Huwag kang mag-isip ng sobra. Maaari kitang bigyan ng 10 milyon bilang bayad. Pero walang paraan na pagsasamantalahan mo ako. Kaya huwag mong isipin na sasaktan kita sa susunod. Ang bayad ko sa palabas sa abroad ay napakamahal. Nasa abroad ka ba?
Anong trabaho mo doon? Karaniwan naglilinis ng basura lang. Paminsan-minsan kumukuha ng maliit na trabaho. At inaalagaan ang matanda. Mukhang hindi rin maganda ang buhay mo sa abroad. Ngayon na nakabalik ka, trabaho ka ng maayos sa kumpanya. Hindi kita ipagkakaitan. Ako, ang maliit na Panginoon, Dark Sovereign, ay itinuturing na mababa ang estado ngayon. Ngayon sobrang kompetitibo na sa bansa. Hindi mo naman kailangang mahiya. Sa galing mo. Sa kumpanya. Mabilis kang mangunguna. Ako nga na isang Dark Sovereign. Kailangang panghihintayin ko ba ang pag-amin mo? Maaari kitang ipagawa bilang deputy minister. Pero kahit ganoon, ang agwat ng ating estado at posisyon. Parang isang malalim na hukay. Honey, pag-usapan natin ang status. Huwag kang magbiro. Mag-ingat ka, puputulin kita. Tara na, sasamahan kita pauwi. Bibigyan kita ng sasakyan mamaya. Kailangan ko pang mag-overtime sa opisina. Wala kang silbi. Lahat kayo basura. Taon-taon nagagastos ako ng milyong-milyon sa Lianhua Real Estate. Ano pa ang silbi ninyo sa akin? Zhao Xiao, huwag magalit. Hindi namin kasalanan. Si Mo Fan ang may gawa. Kakaiba siya. Kayang talunin pati ang national fighting champion. Mabuti pa iwasan na lang natin siya. Kung hindi kaya ng champion, hihilingin kong kumilos ang Menglong. Hindi ako naniniwala na makatalo siya sa 100. Yunvi sister, pogi ba ako sa suit kong ito? Ayos naman. Kung papalitan mo ng black stockings, perfect na. Kailan ka umuwi? Nakakahiya, pervert. Huwag kang tumitig. Ay naku. Alam ko, kaakit-akit ako. Pero di kailangang magmadali. Sumubsob ka na sa yakap ko. Huwag kang magbiro ng ganyan. Natwist ang pa ako. Mofan, anong ginagawa mo? Hindi ko pa yan pinapahawakan ng iba. Tinutuwid ko lang ang buto mo. Mabilis gumaling. Ayaw ko. Bitawan mo ako. Mofan, aano ka makikinabang ng ganyan sa tao? Tingnan, alien. Eh, Ayos na. Bumaba ka, maglakad-lakad tayo. talaga ayos na. Paano mo nagawa yan? Kayang gamutin ang cerebral palsy, mental retardation, pati koma. Mabilis gumaling, mahuhusay na kamay at gamot. Iyan ang tungkol sa akin. Kung hindi dahil sa dalu golden needle ko, na naiwan pa sa ibang bansa at hindi ko pa naibalik. Kahit patay na, buhayin ko siya. Ang galing. Tingnan mo si Gayunzi, tulungan mo siya. Cerebral palsy, mental retardation, o pagkabaog. Kung hindi dahil kay Zimu lang, alis kami ngayong gabi. Akala mo si Divine Doctor ka. Sa Chinese medicine, importante ang tingnan, pakinggan, itanong at hipuin. Ano ang nakikita mo kay Gayunzi? Anong nangyayari? May lamig sa loob, hindi maayos dumadaloy ang regla. Anong ibig sabihin nun? Kailangan ko bang gawing diretso? Sakit ng buwanan lang, menstrual cramps. Matagal na tong problema ni Yunzi. Umubo ng iba't ibang gamot pero walang epekto. Bawat buwan parang mamamatay sa sakit. Bahala na. Sarili kong katawan alam ko naman. Nakakonsulta na rin sa ospital, walang paan. Kung ibang tao ang hahawak, wala talagang makakagawa. Pero pag sa akin, mofan na. Gagawin kong madali yan. Mofan, may paraan ka ba? Meron naman. Pero ang paraan na to. Anong paraan? Message. Kailangan maghubad ng kaunti. Ikaw, bastos ka. Ayoko nun. 8Q. Ang ugali mo ngayon, medyo kakaiba. Kagabi. Huwag kang magsalitaan kung ano-ano. Lahat kami noon ay lasing. Hindi kami ganyan palagi. Anyway, sinabi ko na sa inyo ang paraan. Kung gusto ninyong pagalingin, kayo ang bahala. Gusto nyo ba? Hoy, Xiaofan, lapit ka rito kay Ed. 8 Zimo. May dala ako sa'yo. Uy, hello. Ako nga pala, may lalabasan ako sandali. Edgu, kung okay sa'yo, uminom ka muna ng tubig na may luya. Maligo ka muna, para initin ang katawan. Pagbalik ko, imasahe kita. Meng yan. Sa tingin ko, dapat niya. Hindi niya ako gagawa ng masama. Doktor naman siya, di ba? Hindi siya gagawa ng kakaiba sa katawan ng pasyente. Siguro wala siyang masamang plano. Ano ba ginawa mo sa kanya? Ganon ka bangis? Hindi naman. Napadya ko lang siya aksidente. Siguro ayos lang. Sige then. Sige, papayagan ko siyang subukan. Kung hindi ubra, sipiling ko rin siya ng paa. Yunzi. Tayo niyan, maliligo muna kami. 8 Zimo, bakit ka nagmadali? Anong kailangan mo? Lumabas na raw ang leader ng Sesya, si Ashura. Shira, 3,000 malalakas sa madilim na mundo, nagtipon na lahat. Mabuti. Kamakailan, malakas ang presensya ng Su family sa internasyonal. Galit na ang mga oligarko. Alisin sila. Susunod. Lord Ashira, paano kung nandoon si Caesar? Kunin natin silang lahat. Caesar, ang iyong guro.
Wala na sa mundong ito. Paano mo ako kakalaban? Nagtitipon ng puwersa si Ashura. At tungo na sa lunggo. Hinahanap ka niya. Mabuti nga at naparito. Kung hindi, ako na ang hahanap sa kanya. Na-breakthrough na siya sa God Realm. Paano mo pa kayang umiti? Ang mga eksperto sa God Realm, kayang wasakin ng mag-isa. Ang buong mid-sized na bansa. Hindi pa kayang harapin ng War God. Talagang malakas. Huwag mong bastusin siya, Mofan. Maging alerto ka naman. Kahit pagaano ka pa kalakas, hindi ka pa naman nasa God Realm. Pero ako, una sa pabor, maganda na babae. Pangalawa, patayin ang mga nagpapatawag na God Realm. Si Ashura lang, dati kong talo. O sige, hindi ko na kayang makipagtalo. Nag-aalala ang tatay ko para sa'yo. Nagpadala siya nito. Sana di mo na magamit. Shashen Ring. Dalu Golden Needle. Angel Legion Order. Ang matandang yan, naman, paano niya kayang ibigay sa akin ang mga treasure na yan? Na-realize mo na ba kung gaano kaseryoso ang sitwasyon? Para makahiganti sa mga magulang mo, kailangan mong tapusin ang pagsubok ng puso sa mundo para makapasok ka agad sa Divine Realm. Sige na, napapagod na ang tenga ko sa yan. Hay naku, Sige, alis na muna ako. May dalawang magaganda pang naghihintay sa bahay na nag-abang ng atensyon ko. Hay naku, Yunzi. Nakalimutan nating dalhin ang mga panlipat na damit. Ay nako, nag-enjoy lang kasi kami. Ako na ang kukuha. Sandali, kung biglang makawi si Mofan, paano kung may makita siya? Siguro hindi naman siya makakawi agad. Wala yan, ako na kukuha. Wala akong nakita, promise. Huwag kayong lumabas. Pervert! Hindi ko naman sinasadya. Sino bang mag-akala na kayo magpapakita ng ganyan sa bahay? Ikaw pa ang nagtatampo? Dalawang dalagang to. Nahubaran pa ng buhos sa harapan mo. Tapos kami pa ang hinihingan ng paliwanag? Ay, ipapakita ko sa'yo. Ayaw na. Magmadali ka na. Ibigay mo sa akin yon. Magmasahe ka na lang. Mofan, itama mo na ang pagkakamali mo. Kung hindi mo magamot, sige Yunzi. Ipapaalis ka ni MSU. Kaya umalis ka na. Bakit? Gusto mo ba akong ilayo? Para gumawan masama kay Yunzi? Habang ginagamot ko siya, ayaw kong may nang aistorbo sa tabi. Lalo na ikaw na maingay. Nakakagulo yan sa paggagamot ko. Yunzi. Magbabantay ako sa labas. Kung magtangkang gawin niya sa'yo ang masama, gagawing yunuko ko siya. Humiga ka, tiklupin ang tuhod. Maganda man ang asawa ko, pero sa katawan, si Guyunsi pa rin ang mas nakakik. Naku, dragon kidney. Hoy, anong gagawin mo? Ay, napasama ako sa maling grupo. Umiinom pa siya ng gamo. Tatawag ba ako kay Mengyan? Ayos na. Mainit ang panahon, medyo may init ang katawan. Kamusta ang pakiramdam mo? Ang init ng kamay mo. Kasi may lamig na pumasok sa katawan mo. Nagdulot ito ng hindi maayos na daloy ng dugo. Kaya ang temperatura sa bahaging ito ng katawan ay mas mababa kaysa sa iba. Ang ginhawa. Ngayon, gamit ko ang init ng aking palad. Ipasok ko ang zenki sa loob mo. Makakatulong ito para paandarin ang sirkulasyon ng dugo at itaboy ang lamig. Kapag uminit ang katawan, saka ka lang magiging komportable. Anong nangyayari sa akin? Hindi pwede, kailangan kong kumilos ng disente. Hindi ko na matiis. 8 Guyunsi, huwag mong pigilan ang paghinga habang ginagamot. Siguro sapat na. Pero pwede pa akong pindutin ng konti. Patibayin pa natin ang bisa. Kailangan mo ba? Huwag huminto. Neku. Hindi agad susuko si 8 Yunwi, di ba? Pakiramdam ko, hindi ko na ito makokontrol. Magsusulpot ulit ang dragon kidney. Mofan, hayop ka. Mofan, anong ginagawa mo? Hindi gaya ng iniisip mo. Bumalik na ako. Lalaban ako sa'yo. Wala kaming ginagawang masama. Mofan, Hindi talaga kita niloko. Nandyan din si Ed Guyunsi. lumayas ka rito, labas ka. Ngayong gabi, matutulog ka sa labas. Hindi. Ito ang bahay ko. Ang mga babaeng yan ang laway, sadyang malupit. Kinupas pa nila ang wallet ko. Parang gusto talaga nila na matulog ako sa kalsada. Sige na,
tatanggapin ko na para ngayong gabi. Naku, ano yan? Natilapon ako sa takot. Wala lang, baka pala isang pulubi lang. Sabi ko na sa'yo. Ayon sa intel, nandito daw nakatira si Su Wanking. Nagbigay na ng utos si Lucifer, dapat magtagumpay, walang kamalian. Tanging tagumpay lang, bawal bumigo. Lene, isang babae lang naman. Kapag ang Western Dark World ang kumilos. Sino ba ang hindi namin kayang hulihin? Tara na. Western Dark World, pati si Ashura na ang humahawak. Biktima tayo ng bitad. Umalis na. Sinabi ko ba sa inyo na umalis na kayo? Lumabas na kayo, ligtas na. Di ko akalaing. Ganoon kasumpong ang mga kontratistang yan. Ayos lang, tinawagan mo ako kanina at naalerto ako. Hoy, love, may gustong pumatay sa'yo. Hindi ako nanloloko. Isipin mo kung kanino ka nakialam nitong mga nakaraang araw. Lumabas ka muna saglit. Baka medyo madugo ang susunod na mga eksena. Sige, mag-ingat ka. Ayos na, huwag nang magkunwaring patay. Kung magpapatuloy ka, gagawin kong tunay na bangkay ka. Kuya, tama na yan. Huwag ka nang magpanggap. Brod, ang tanga namin, hindi namin nakita kung sino ang tunay na lakas. Hindi na namin hahawakan siya, pakiusap, palayain mo kami. Akala mo ba ito ang bahay mo? Pwedeng-pwede kang pumasok at umalis. Magsalita kayo. Sino ang nagpadala sa inyo? Ano ba talaga ang gusto mo? Dahil pareho kayong ayaw magsalita, mamamatay na lang kayo. Huwag mong. Akalay tanga ako. Nahahayaan kong magbaril? Ngayon, pwede na bang magsalita? Sino ang nagpadala sa inyo? Patayin mo na kami. Ilan pa bang binti ang kayang mong mawala? Si Lord Lucifer ang nagpadala sa amin. Lucifer. Kaya siya pala ang utos. Kilala mo si Lord Lucifer. Huwag mong sabihin ikaw din pala ay. Galing sa kanlurang madilim na mundo. Iwanan mo na ang buhay namin. Umuwi na kayo at sabihin kay Lucifer. Kung magtitiis siyang pumasok sa lunggo, kahit isang hakbang, wawasakin ko ang kanyang fallen organization. Kahit talunin mo kami, hindi pa rin ka magiging karapat-dapat na kalaban ni Lord Lucifer. Lalong hindi sa fallen organization na protektado ng mga dalubhasa. Tignan natin ito. Ito ba ay Shashin Ring? Kaya pala kayo si Lord Caesar. Karapat-dapat kaming mamatay. Hindi ko alam na nandito rin si Caesar sa lunggo. Tandaan mo ang sinabi ko. Lumayo ka. Opo. Dali. Sinabi ko na. Umalis kayo rito. Sag. Hoy! Hindi. Saan na yung dalawang mamamatay tao? Umalis na sila. Bakit nandito ka pa? Su Wanking, kinakanina lang kitang iniligtas. Hindi mo pwedeng tanggalin yan. Sige, alis na ako ngayon. Pwede ba kung matulog ako sa parke? Bumalik ka na lang sa kwarto mo at matulog. Si Mengyan ang grabe. Hindi lang niya kinalok ang pinto. Kinalok pa niya pati ang mga bintana. Matulog ka na lang sa kwarto ko. Seryoso. Anong iniisip mo? Papatulugin kita sa sahig. Ikaw, giniginaw ka ba? Hindi. Hindi naman siguro niya gustong patulugin ako sa kama. Di ba? Sinabihan na kita, bawal ang daldal. Hindi mo nga napapansin yang halatang halata? Woo, Mofan, ito ba lahat ang gawa mo? Kumusta naman? Hindi ba sulit tumira kasama ako? Di akalaing. May ganito ka palang talento. Magaling ang kamay mo . Walang punta sa opisina ngayon. Maging kusinero ka na sa bahay. Bayad hindi bababa. Hay. Sejna, asawa. Linaw mo ang kalagayan. Ako ang may-ari ng bahay. Ikaw ang nangungupahan, okay? Ayaw ko lang ma-pressure ng tatay ko tungkol sa kasal. Kaya lumabas na ako tumira. Ay, hindi ko inasahan na ikaw pala ang magiging fian ko. Sumpang tadhana, di ka na makakatakas. Tanggapin mo na.
Hindi pwede. Ang lalaki ni Suwan King. Dapat ay matipuno at tunay na lalaki. Kailangan mas mahusay siya kaysa sa akin. Kailangan kaya niya akong protektahan. Ikaw naman. Sa mga nakaraang araw medyo okay ang ugali mo. Pero, malayo ka pa sa pamantayan ko. Medyo mahirap asikasuhin. MS Su, kung ayaw mo kay Mofan, kukuhanin ko siya kahit isang araw lang. Guyongsi. Anong ibig mong sabihin? Gaano pa ba katagal ang therapy ko? Mofan, tara na tayo pataas. Hindi pwede. Kailangang akin si Mufan ngayon. Diyos ko. Kahapon gabi, sila dalawa nasa kwarto. Ano ba talagang nangyari? MS Su, hindi ba ikaw ang pinakaayaw kay Mofan? Guyongsi. Ang ibig kong sabihin. May mission si Mufan ngayon, lalabas siya. Sa gabi, gawin niyo na kung ano ang gusto niyo. Gamitin niyo siya hanggat gusto niyo. Hindi ako isang gamit. Bakit ninyo ako hahagurin gamitin na parang bolang napapasa? Mufan, pinangako mo sa tatay ko na lagi mong poprotektahan ako. Dahil nung isang araw yung nangyari. Kailangan kitang bantayan dito sa opisina. Hindi pwede. Kailangan niya manatili ngayon at samahan ako. Hindi pwede. Kailangan niyang sumama sa akin pabalik sa kumpanya. Kailangan niya akong samahan. Hindi pwede. Mengyan, Sino ba talaga ang dapat niyang samahan? Tama. Menyan, isipin mo naman. Yung mga sapatos mo at damit. Ako ang nagpapahiram sa'yo palagi. Mengyan. Ang sweldo mo, ako ang nagbabayad niyan. Pwede ba akong magbigay ng sarili kong opinyon? Hindi pwedeng. Sa tingin ko, si Suwan King sa araw, at si Gayunzi naman sa gabi. Ayos na yun. Sino ako? Nasaan ako? Ano ang ginagawa ko? Mofan, bakit ka nandito? Hindi ka ba dapat nasa security department? Nakakaboring kasi sa security. Puno ng magaspang na matatandang lalaki. Dito ako para humingi ng tulong. Nakalimutan mo na? Kahapon. Ikaw ang bahala. Hindi pwedeng. Ngayon, ikaw ay para kay MS Su at kay Gayunzi. Hindi ko tatanggapin iyon. Malinis ang relasyon ko sa kanila. Bukod pa riyan, ikaw mismo ang kumilos. Di pa kita sinisingil. Kaya kahapon, nakatayo lang ako dun. Ikaw ang kusang lumapit at yumaka. Sige, sabihin mo anong gagawin natin? Paano mo ako babayaran? Kahapon pa dapat kitang pinupog gamit ang martilyo. Wala kayong ginagawa, ano? Matagal kayong nawala, di ba? Tapos tumakbo kayo kay Mengyan para guluhin siya. MS Su. Wala. Teo. Tinitingnan namin ang cash flow ng kumpanya. Sige, sabihin mo kung anong problema. Sa kumpanya natin, sobra na ang bad debts. Kung magpapatuloy ganito, magkakaroon talaga ng malaking problema. Tama yan. Paano mo naman nalaman? Nakasulat naman sa mga dokumento mismo. Si Eugene ng Menglong. May utang siya sa kumpanya na tig-negatibo 300 milyon. Kung wala ka namang ginagawa, kunin mo na ang pera. Kung hindi, kukanselahin ko ang ating kasunduan. Mrs., ganito mo ba ako tratuhin? Sobrang marunong kang mag-utos. Ginagamit mo lang tong pagkakataon, ha? Hindi kita pinapag-usapan. Kung hanggang ganyan lang ang kaya mong gawin. Kung hindi mo magawa ang maliit na bagay na to, talagang nag-aalangan ako. Kung may kakayahan ka pa bang protektahan ako. Ginagalit mo ako, ano? Gutom ang puso ko sa ganyang hamon. Sige, tatanggapin ko ang trabahong to. Maganda. Bibigyan kita ng 7 araw. Kung hindi mo maayos, labas ka sa villa namin. Hindi kailangan ng 7 araw. 7 oras lang. Ayusin ko yan sa loob ng oras na yon. Hoy, anong klaseng grupo ang Menglong na to? Mapapahamak ka. Hindi biro ang Menglong. Sabi nila itinatag itong isang elder ng Tsusha. Ito ang pinakamalaking grupo sa Jincheng. Ang utang na ito, 2 taon na namin sinisingil pero hindi pa rin nababawi. Akala nyo ba madali akong apihin? Yung Menglong, para sa kanila, madali lang kunin ang utang. Huwag kang magyabang. Sa tingin ko, si MS sugalit lang ngayon. Hindi kanya papayagan na pumunta para maningil. Hindi kanya papayagan. Hindi kanya papapunta para maningil. Lalapit ako kay MS Su at hihinging awa. Ayusin na namin to pagkatapos nun. Saan ka pupunta? Maningil. Tanga siya. Kung papatulan mo si Hoge, pwede pa siyang mamatay. Huje, narinig ko na si Suwan King nagbadala ng tao ngayon. Pumunta sila rito para maningil sa inyo. Sabi nila sinusundan mo raw siya. Ha? Pinapunta ka niya para manghikayat para sa kanya? Ako ang bahala kung gusto kong magbayad o hindi. Hindi yan nakadepende sa'yo. Hindi ikaw ang magpapasya. Wala. Huje. Ang ibig kong sabihin ay, pamukuan mo ng maigi. Yung mga tao ng Huanyu Group na humahabol ng utang. Kung ako, ay magbibigay na mabigat na kapali. Hahaha. Madali lang yan. Seg,
Iiwan na kita, Hujay, para di maabala. Bakit ka nandito? Natatakot akong magawa mong gago ang sarili mo at mamatay. Sino kayo? Kami ay mga empleyado ng Huanyu Group, tungkol sa huling bayad para sa naunang proyekto. Nais naming kasapin si Huge. Naniningil ng utang? Dito sa Jincheng, humahabol ng utang sa Menglong. Ulol ba kayo? Umalis na kayo agad. Nakita mo? Sabi ko sa'yo, hindi ito gumagana. Sige, ikaw na lang. Sige naman. Kayo dalawa, umalis na. Nanghihingi ba kayo ng kamatayan? Nakita nyo yan? Kung maniningil kayo, dapat may tapang at dating. Wala na tayo. Takbo na tayo. Paglabas ni Huge, patay na tayo lahat. Bakit Wallace? Hindi pa naman naabot ang bayad. Hanap-hanap mo ba ang usapan? Anak ng tanga, pinatalsik mo ang pinto at sinugatan ang mga tao ko. Gusto mo bang mamatay? Kaibigan. Lahat tayo ay mga manlalakbay sa daan. Bangka sa ilog. Huwag nang magtanong kung anong linya ka. Kung nangahas kang sakalin ang teritoryo ko, alam mo na ang mangyayari. Hindi ka yata ordinaryong tao. Seguridad ng Huanyu Group, seguridad. Mo fan. Hoy, ilang bata. Tinatrik mo ako? Huge, totoo, galing kami sa Huanyu Group. Dumating kami para makipag-usap. Tungkol yan sa bayarin sa mga proyekto. Di ako nagbabayad ng utang kailanman. Tawagin mo mga tao ko. Itong lalaki. Siya. At itong babae. Mo fan, anong gagawin natin? Mukhang ayaw na nilang magbayad. Grabe, anong panahon na ito? Inisip mo pa ang pagbabayad? Batang gago. Sa susunod na buhay mo na lang, maging maingat ka sa mga mata mo. Hujya. Siya ang nagdudulot ng gulo. Agad-agad ngayon. Batang gago. Gusto mo pa bang mabuhay? Hahaha. Bigyan kita ng isang pagkakataon ngayon. Ilagay mo ang bag na to sa bote ng alak. Painumin mo ang babae mo. Tapos, makakalabas ka na. Palulampasin niyo lang siya? Ano, Hujye? Ang bait mo naman. Hindi ba pwede? AMEA. Ano pa hinihintay nyo? Mo fan, ikaw. Iro. Kanina nagkunwari ka, di ba? Ngayon ibibigay mo sa babae mo? Si Hujay ay kapatid ng boss ng Menglong. Yung sinabi niya. Di ba susunod yung batang to? Ang babaeng yan, talagang grabe. Mamaya, Hujye. Pwede ba akong makisali? Ganito na. Painumin mo siya ng inumin. Makakabuhay ka pa. Hahaha. Ang baso ng alak na ito. Inihanda para sa'yo. Bibigyan din kita ng pagkakataon. Inumin mo na yan. Bugbugin kita mamaya. Iwanan kang buhay, parang aso. Bastos, mang-insulto ka kay Hughe? Hinahanap mo ang kamatayan mo. Sino ang nagsabing pwede kang magsalita? Hoy, bata. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Piliting inumin niya ang basong ito ng alak. Kung hindi, kahit marunong kang lumaban, hindi kakayanin ng 2 kamao ang 4 na kamay. Hindi ako naniniwala na kaya mong talunin ang mahigit 20 naming tropa sa labas. Mga mahigit 20 kasama. Menglong. Iyan lang ba ang tao ninyo? Ikaw, tao ka pa ba? Mukhang kailangan mong inumin ang basong ito. Kailangan mo itong inumin. Ako ay kasapi ng Menglong. Kung maglakas loob kang gumalaw sa akin, ipipikon mo ang buong Menglong. Mula ulo hanggang paa ng inyong grupo. Lahat kayo ay isasama sa iyong libingan. Ikaw, Anong ina Menglong yan? Hindi sila ang dapat kong katakutan. kung akalain mong sasalungatin mo ang Menglong, sasabihin ko sa'yo, yung huling umalay sa amin, na naglaban sa Menglong, at talampakan na ang damo sa libingan niya. Kung tatawag siyang tao, Hayaan mo siyang tumawag. Hindi pa namin na-recover ang perang ito. Pwede na lang natin hingin sa boss niya. Kuya, Bigyan mo akong 10 araw pa. 5 milyong sigurado pumasok. Tiyak na papasok. Xiao Hu. Anong problema? Hoy, kuya, sinuntok ako sa club ng Menglong. Nakakatuwa naman. Ilang taon na to, walang nangahas gawin to dati. Mga kasama ko sa Menglong.
Papatayin ko sila, luhurin at maghintay. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya niya. Larga ka. Sabi ng kuya ko, magluhod ka at maghintay ng maayos. Huwag mong subukang tumakas. Kung hindi, papatayin ko ang buong pamilya mo. Ano? Peng Jinlong? Kilala mo siya? Tapos na tayo. Sobrang gulo na tayo ngayon. Ang kuya niya, si Peng Jinlong, ang boss ng Menglong. Di rin pwedeng gambalain si MS Su. Walang problema. Ako naman, naniniwala akong marunong siyang makipag-usap. Kung hindi, hindi ako mag-alinlangan na turuan siya kung paano makipag-usap. Parating na ang kuya ko. Xiao Hu. Sinong gumagalaw sa teritoryo ko? Siya yun. Itong batang to. Hindi lang siya dumaan para manghingi ng protection fee. Pinagpila pa ninyo ang tropa namin at sinaktan pa. AM. Ginong Menglong, hindi ganun yun. Dumating lang kami para kunin ang natitirang bayad. Ang kaibigan ko ang kumilos. Dahil si Huge ang unang kumilos. Tama, tama, tama. Wala akong pakialam sino ang tama o mali. Dito. Sinabi kong nagkamali ka. Kaya mali ka nga. Kung nagkamali ka, kailangan mong magbayad ng presyo. Isang braso bawat isa. Ang kuya talaga. Ganyan magtrabaho, dominanteng tao. Peng Jinlong, bibigyan kita ng 2 minuto. Linawin mo ang sitwasyon dito. At saka pa, umalis siya at humingi ng tawad at ibalik ang pera. Humingi ng kawad. Tama, dapat yumuko at humingi ng tawad. Kailangan tumunog ang yuko, ha? Dapat marinig sa 3 palapag pataas at pababa. Mengyan, ano sa tingin mo? Pinasusuyo na kita. Pwede bang huwag masyadong magsalita? Tropa. Walang silbi ang palabas na palabas sa harap ko. Wala yan dito. Sa Jincheng, wala pang sinuman ang nangahas. Ginagawa mo akong kakutin, Peng Jinlong. May 1 kayong minuto pa. Tawagan ninyo pabalik itong numero. Kuya, huwag kayong magpapalinlang sa batang yan. Gagawing malinaw ang pagkamatay niya. Tama nga. Hello. Hello, ako si Yudi. Kuya, anong nangyari sa'yo? Ito ang pribadong numero ni Yudi. Suwe siya unang magnanakaw, Yudi. Ano to? Paano yun posible? Peng Jinlong, paano mo nakuha ang pribadong numero ko? Isang binata ang nagbigay sa akin. Ay, siya pala yun. Walang puso yang to. Mukhang, nakausap ninyo siya. Pwede bang malaman? Kilala mo ba si Yudi? Hindi. Sabi ko na. Walang kwenta siyang bata. Paano siya magkakakilala kay Yudi? Iyan ang ating elder. Taong hindi natin maaabot. Tunay, hindi talaga kilala. Mga ilang beses lang. Sino po pangalan ninyo? Hindi ba sinabi ko kanina? Ako si Mufan. Isa akong security guard. Huenyu Group. Binabantayan ko sila. Gets? Gets. Kasalanan ko, maingay ang dila ko. Hindi ko naayos ang mga tauhan ko. Naka-offend po namin kayo. Magtiwala kayo. Agad akong magpapaliwanag. Di ba? Siya nga lang isang guard. Halika rito. Kuya, patawad. Patawad. Yumuko. Yumuko kang mabiga. Kuya, patawad na. Yumuko. Mo Fan, medyo sobra yata ang tama, hindi ba? Yumuko. Simula nang itutok niya ang mata sayo, tadhana ng ganito ang magiging wakas niya. Minsan, medyo pogi rin itong gago na to. Hindi na ako tatapang muli, ginuong mo. Segna, pumunta ako dito. Ara maningil. Kayo ng Menglong, may utang kay Huanyu Group na 300 milyon. Panahon na bang magbayad? Bayad. Babayaran namin, talagang babayaran. May kailangan pa ba kayong ipagawa? Ayos na, tayo na. Salamat, Mofan. Bumangon ka na. Kunin mo na ang pera para kay Mofan. Agad. Kuya, baby. Ikaw pa, sinasabing mahal mo ako. Isang asawa sa bibig mo lagi. Ang mga lalaki, puro tanga.
Huwag kang tumawag ulit ng ganyan. Pupuputulin ko ang dila mo. Hindi naman ako basta tumatawag. Kinumpirma ni MR Su yon. Ang relasyon natin. Ako ang opisyal mong fiancé. Mo fan. Hindi ko inaasahan na ganito kakahiyahiya. Kung hindi mo magawa yun. Tapos nagpunta ka pa kay tatay ko para magreklamo. Anong ibig mong sabihin? Kagaling ko lang mula sa Menglong. Nakuha ko na ang 300 milyon. Tama na. Kung talagang kaya mong kunin uli. Bakit ka pa hihingi ng tulong sa kanya? Para bawiin ko ang utos. Hindi ka pwedeng dahil lang maganda ang itsura mo. Kaya paulit-ulit kang hindi makatarungan. Baka gusto mong tingnan muna ang sek. Hindi na kailangan. Pinatawan na ako ng parusa ni tatay. At pinautos niya pa akong gayain kang kumain. Magsorry at magbayad pinsala. Sakay ka na. Ayoko. Ako, si Mofan, hindi kumakain ng libreng biyaya. Ayaw mo man, sasakay ka pa rin. Sakay ka na. Kasi hindi mo ako pinaniniwalaan. Anong silbi kung pumunta ako? Bukod pa rito. Ngayong gabi gusto kong kumain kasama si Mengyan. Wala. Mofan, mas mabuti kung sumama ka kay MSU. Kung may pagkakamali man, mas mabuting maayos ninyo. Sama-sama tayo tatlo. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. May hangganan ang pasensya ko. Akala mo gusto kitang pansinin? Mengyan baby, ano gusto mong kainin mamaya? Ay, tapos na tayo. Magkakagulo na. Magagalit si MSU. At saka, sino ang nag-utos sa'yo na tawagin akong Bobby? Ginagawang biro ko lang para isipin niyang nairita siya. Sino ba naman ang intindihin ang nakasimangot mong mukha? Mofan, patawarin mo na ako. Bakit naman ninyo ako isasali kapag nag-away kayo? Susunod na linggo sa opisina. Baka ma-expel ako ni MSU. Hindi ba kayo mag-best friend? Pinakaput ni MSU kapag may humahawak ng mga gamit niya. Lalo na kung kinukuha mo ang lalaki niya. Ano ba yan, biruan lang? Akala niya ba hinahangaan niya ako bilang lalaki? Hindi niya ako gusto, hindi ko rin siya pakialaman. Si MSU lang nagsasabing iba kaysa naramdaman. Kung talagang ayaw niya, hindi niya hahanapin ka. Mga babae talaga. Ang hirap nilang intindihin. Wala na yan. Tara, dadala kita kumain ng bongga. Mofan, Teo, mukhang napunta tayo sa maling lugar. Ito ang Michelin 7-star na restaurant. Para lang ito sa 3 malalaking grupo ng Jincheng at sa 5 pangunahing organisasyon. Teo, hindi nila tayo tatanggaping. Relax ka lang. Maging baby ko. Standard to dito. Kain muna. Tapos babalik ka para ipagyabang kay MSU. Mainggit siya ng sobra. Ay, Li Xiao. Tingnan mo yan. Hindi ba yan si Meng Yan? Oh, Mengyan. hindi ka ba kakasimula lang internship? Sa ganitong mamahaling resto ka nagpapakita? Kaya mo ba pumunta dito? Sino tong tao? Ang boses niya may kakaibang tono. Medyo nakakatakot. Parang galing sa kabilang mundo. Si Liang Mayer. Yung lalaki na yan, Liu Zike. Kaklas namin noong kolehiyo. Noon pa man lagi na kaming hindi nagkakasundo. Magiwas na lang tayo, ok? Hindi naman siguro, Mengyan. Lumang reunion ng mga kakles. Birthday kong gayon. Ako nagpabook ng lugar. Bigyan mo ako ng mukha, kain tayo. Bibigyan kita ng mukha. Sino ka ba para magyabang? Ikaw pa nga nangangahas? Sa harap ni Liu Xiao ka pa magsisigaw? Sinora, ang maliit na pechay ni Ken Mengyan, yun ang kasama niya. Tingnan mo ang suot niya. Wala pang singlasyo lesson niya ang suot mo mahalaga. Liu Zike, huwag kang magpa-over. Hindi ba't isang pagkain lang naman to? Sige, sasama ako. Ikaw naman, maliit na inutil. Sasamahan mo si Mengyan. TCA. Gusto mo lang kumain ng libre. Titingnan niyo mamaya kung paano ko gagantihan to. Titingnan niyo mamaya Talagang kung paano ko masaya garantihan ako. to. Salamat sa pagdalo sa birthday party ko. Ngayon, kain at inom ng walang inalala. Ako ang magbabayad. Ipakilala niyo nga. Ito. Kahit ano pa. Ni Chen Mengyan. Hindi. Kasama lang. Hindi umatras, iwan ko na. Pesensya na kayo. Liu Zike, huwag mo siyang apihin. Ang pangalan niya ay Mofan. Hindi siya basta-basta. Li Xiao, Hindi ka naman patas ngayon na. bihira kaming magkita-kita bilang magkaklase. At hinudyok mo pa yung pulubi na sumama sa atin. Hindi ba nakakahiya iyon? Nga, Liu Xiao. Ang status mong gayon. Iba na talaga ngayon. Ang bilis ng balita mo Ano nangyayari, Liu Xiao? May magandang balita ba kaya itinatago mo? Ay naku, wala naman masyadong seryoso. Kasi nakipagdeal ako sa kusya. Nakilala ko ang kanilang elder sa bansa. Sabi ng elder, nakita niya nakakaiba ang aking buto. Pinilit niya akong tanggapin bilang kanyang closed-door disiplo. Kaya naman, Tsuosha. Ang Tsuosha, yun ang. inakaunang underground na organisasyon sa buong mundo. Malakas talaga sila, di na kailangang sabihin pa. Hawak pa nila ang pandaigdigang pinansya.
ang mga barko at transportasyon. At pati na ang enerhiya, ang ugat ng sistema. Compare, tingnan mo naman. Kung wala lang sa bansa ang isang Dark Sovereign, hindi matatawaran kaya di agad kumilos ang Kusha. Kung hindi, matagal na sigurong winakasan nila ang buong mundo. Saka, Liu Xiao, pagbalik mo sa Jincheng, lalakad ka roon na parang hari. Hahaha. Sabi ko naman, walang malaki rito ha. Simulang gayon sa Jingkeng. Kung may gagawan gulo sa'yo, banggitin mo lang ang pangalan namin. Sisiguraduhin naming walang mangyayari sa'yo. Okay ba yun? Congrats kay Liu Xiao. Mabuhay si Liu Xiao. Ay naku, Liu Xiao, ang gwapo mo naman. Kailan mo ako madadala? Makilala sa Tsuesha Elder? Walang problema. Kapag may time, idadala kita. ngayon tinatangkilik na pati yung maduming mga paa ng Suesya. Mga talunang tauhan lang sila. Sabihin mo, kung hindi ako maganda ang loob, papatayin ko silang lahat. Umasa silang manalita ang puro basura tungkol sa Tsuesha sa harap ni Liu Xiao. Heto, ang lupit nilang batang to. Grabe, parang batang kambing na walang takot sa tigre. Siguro hindi alam ng bata kung ano ang Suesya. Wala siyang alam. At nagmamagaling pa siya rito. Hoy bara. Hinahanap mo ba ang kamatayan? Hindi mo pwedeng dungisan ang dangal ng Kusha. Hindi kayang gambalain ng ordinaryong tao. Mia, mas mabuti. Magmadali kang mag-sorry sa akin. Hindi pa ako tapos magsalita. Ang ibig kong sabihin, bilang ang sinasabi ninyong Dark Sovereign, kahit pa nga, kaya't mo pang putulin ang ulo ni Ashura, at gawing nightpot, hindi niya agaw ng salita. Hahaha. Narinig niyo ba? Tanga siya. Haha. Hoy, bata. Akatakas ka lang ba sa psychiatric ward? Gusto mo tatawagan ko? Ang doktor mo nag-alaga sa'yo? Signa nga. Huwag kang makipagsabayan sa isang pulubi. Ipatuloy natin ang usapan. Di ba nagsabi tayong kakain? Kulang ang pagkain dito. Kuya, menu. Kain na kain. Mukha kang gutom na multo. O di ba? Hindi ka pa nakakita ng Michelin 7-star na restaurant? Sasabihin ko sa'yo, sunggaban mo ang pagkakataon ha? Kung hindi dahil sumama ka sa akin gayon. Kahit ang isang money, hindi mo man kayang bilhin. Gets mo? Sino nagsabing hindi ako kayang kumain? Waiter, ihatid mo lahat ng nasa menu, isang order ng bawat pute. Gawin ninyong pinakamainam ang sangkap sa buong mundo. Kunin ninyo ang pinakamahusay na chef. Walang limit sa budget. Gino, totoo po ba yan? Naman. Emperor Ring. Paano niya makakamit yun? Baka kaibigan niya si Caesar? Kailangan kong magpakitang gilas. Opo, Gino. Sandali lang po. Chen Mengyan, anong klase mga tao ang dinala mo? Ibalik ninyo siya agad sa ospital na may problema sa isip. Huwag nang lumabas at mahiya pa kami. Wala kang kwenta. Wala ka bang hiya? Dahil sa grandeng paanyaya ko bilang Liu Xiao, magdadagdag ka pang presyo at mag-o-order? Ang taranta mong pobreng tao. Mo Fan, ano ba yan? Ang pinakamurang cold dish dito, 1,000 na ang presyo. Tama. Yung, kakatapos lang may nagsabing hindi ako kayang bumili ng money. Bigyan ninyo ako ng 10 orders, pakiusap. Waiter, pahingi ng paborito kong ulam. Ang pinakamahal na set. At saka, tandaan mo ang mga lutuin nitong binata. Hayaan mo siyang humawak ng bill mamaya. Ginoong Liu, pasensya na, diretso lang ako. Ang inyo pong in-order na supreme set lang ang abot sa aming pinakamababang standard ng konsumo sa restaurant. Ngunit ang mga in-order na pagkain ng ginoong iyon, sa dami at sa kalidad, malayo na silang lampas sa inyo. Ibig kong sabihin, kung gusto ninyong maghiwalay ng bayaran, mangyaring lumipat kayo sa kabilang ordinaryong private room. Ulitin mo yan. Sinasabi ko ng diretso, ang inyo pong in-order, hindi karapat-dapat na makihati sa mesa ng ginoong iyon. Ang ibig mong sabihin, mas mababa ako kaysa sa kanya pagdating sa pagpili ng pagkain? Wala bang alam sa menu ako? Gusto kong katulad niya. Gusto ko rin ang order niya. Hindi, magbabayad ako ng 10 beses na halaga. Ibigay ninyo ang pinakamagaganda sa mesa para sa akin. Sige po. Emie. Ay. Hoy bara. Ang dami kong in-order. Wala pa yun, simpleng tawa lang. Ikaw naman kayang bayaran? Ha? Hindi pa yan malayo. Balita ko sa lugar na to. May ilang bote ng Han Imperial Maotai na koleksyon. Sige, mag-order na tayo. Ha? Alam mo pa pala ang maotay nila. Huwag mo akala na itong mautay ay pangkalya ng mga libo ang halaga. Ito ay dinalang boss dito. Mula sa isang auction. Ang king ng mautay. Ay nako, yung ilang bote lang yan. Mga tira ko lang nung uminom, bago ipinakalat sa market. Nagmamayabang ka, walang katotohanan. Akala mo ba sino ka? Sag. Kung gusto mong magpakaloko sa sarili, hindi kita pipigilan. Isang bote bawat isa, kaya ba nyo? Masyadong limitado ang pananaw mo. Marami tayong kumakain dito. Dapat mag-order ng isang karton. TSS. Haha. Ang tanga mo naman. Akala mo ba beer, magkakarton pa? Kahit may stock sila, kaya mo bang bayaran? Ikaw na si Mengyan. Ang lakas naman ng loob magpakamayaman. Ikaw na bahala magbayad sa hulya. Mo Fan, huwag ka na. Tama na. Huwag ka na magsalita. Habang hindi pa niluluto ang ulam,
Sabay tayo magpalagay sa waiter. Kanselahin na ang mga ulam. Hindi sulit. Bakit hindi ka kakain? Sabi ko sa'yo, gustong-gusto ko yang mautay. Waiter, isang kahon. Huwag niyo siyang pakinggan. Isang kahon lang daw. Tingnan natin hanggang kailan ka makakapanggap. Pagbayad mamaya. Huwag kang luluhod ha. Mo fan. Ay, ayos lang, Meng Yan. Sabi ko sa'yo, mamaya gabi, ipapakita ko sa'yo. Ang kakayahan ko. Talaga namang. Delusional ka. Hoy, bara, pwede kang magpanggap. Pero sasabihin ko sa'yo, ang Han Imperial Maute hindi direktang binbenta. Kailangan i-action. Lahat ng tao sa restaurant pwedeng sumali. Kung totoong astig ka, kuha mo sa action ang isang kahon. Tutawagin kitang tatay doon mismo. Oh, mabait na anak. Ngayong gabi, ituturo ko sa'yo kung paano maging tao. Ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Waiter, magkano ang opening bid ng Han Imperial Maute ngayong araw? 10 milyon. 10 milyon. Ang bawat dagdag hindi bababa sa 1 milyon. 10 milyon. Ang mahal pala nito. Mo fan. Huwag kang maging tanga. May dala pa akong 100,000. Kung talagang, maghaharap lang tayo kay Liu Xiao at mag-sorry. Tara na tayo. Ano sa tingin nyo? Hindi ako atras. Sa tingin ko ikaw ang natatakot. Hindi ako natatakot. Paano naman ako matatakot? Tinatanggap ko ang auksyon. Sir, kayo naman. Mag-alok ako ng 100 milyon. Haha. 100 milyon? Tanga to. Tanga siya siguro. 100 milyon pa nga. May isa ba siyang 1,000 piso sa bulsa? Iyan palang tanong na. Gusto ko lang malaman, bakit nyo pinaniniwalaan na hindi ko kayang kunin yung pera? Kailangan pa bang itanong? Ingnan nyo naman ang suot niya. Mukha lang siyang mahirap na trabahador. Siguro may sira sa ulo niya. Sa harap ng mga taong katulad namin. Nagpapakita lang siya para kumaas ang value niya. Nga. Pulubi nga siya. Siyempre, kukuhanan niyang litrato at ipopost sa feed. Ipagmamalaki niya ito sa mga kasama niya sa trabaho. Ang mga taong ganito, sila ang basura ng lipunan. Dapat tanggalin na. Hindi ba? Ano kaming ginawa sa inyo, mga trabahador lang kami. Kayo mga bonggang anak pera na nag-iikot, naghihintay lang mamatay. AMA. Sabi nila mahirap ka pero nag-angat pa rin. Anong trabaho mo? Sabihin mo. Pakinggan natin lahat. Makinig ka. Ako'y sa Huenyu Group Security Department. Security. Akala ko isang malaking tao. Security ha. Security pala siya. Meng Yan, dinala mo pa ang taong ganito sa reunion? Nahihiya ako para sa'yo. Sige na, wag mo nang patulan. Waiter, yung 1 bilyong yun, hindi pa kasama. Maglalagay ako 2 milyon para sumali sa auksyon. Liu Xiao, may dumating kanina na malaking tao sa aming lugar. Gayon, lahat ng Han Imperial Mautay sa tindahan. Bibilhin niya lahat. Mas mabuti pang umatras ka sa auksyon. Sino ba ang sobrang yabang? Oy, urong na ba? Waiter, pakiusap, sabihin mo sa kanya na, kahit umurong ang iba, hindi ako. Mag-alok ako ng 200 milyon. Inumin ko talaga ang alak na to ngayon. Mo fan. Huwag kang magsalita ng ganyan, sige? Pag nagsimula na ang bidding na to, hindi ka na pwedeng umatras. Kapag bigo ka magbayad, kakailanganin mong magbayad ng napakalaking danyos. Mawawalan kang buhay. Ayos lang. Huwag mo nang isipin yan. Nagtatanong lang ako, Ginoong Liu, natatakot ka na ba agad? Katawa-tawa. Matatalo ba ako sa'yo? Ginoong huwag kang magpabola sa dukhang to. Siya yung walang mawawala, kaya walang takot. Pangit pa ang buhay niya. At sa huli, kapag naipagagalit natin ang mga may kapangyarihan, mahihirapan tayong makawala. Kaya nga, takot ka talaga. Ginoong Liu. Hindi ba ang tatay mo sa Beijing? Deputy Director ng Chang Hongxi? Sino ba ang magkakasal sa'yo? Tatay ko ang nagpoprotekta sa akin. May kusya pa sa likod ko. Sa buong Jingkeng, walang makakagalaw sa akin. Hindi mo yan kakayanin, bara. Kahit yang big shot na babae, hindi rin siya makakaya. Sa inyo pong dalawa, umabot na sa 220 milyon ang big shot. 250 milyon. Bote lang naman nga lakyan. Tara ako na. Nag-alok ng 300 milyon ang big shot. 310 milyon. Big shot din ako. 320 milyon. Mustang Liu, huwag ka na sana magpapatuloy sa pag-alo. Kapag inisip mong galitin yang big shot na babae, malaking kapahamakan ang magiging huli mo. Hoy bara. Akala ko ba astig ka at magaling magpaligoy-ligoy? Hindi ako katulad ng mga big shot na yan. Pero sapat pa rin kaya ko laban sa'yo? 500 milyon. Gusto kong makita ng sarili ko. Sino ba ang may lakas ng loob na makipag-alok ng alak laban sa Tsuesya? Elder. Ginoong Kaisar, masaya akong makitang muli kayo. Yudi, ang yabang mong yabang. Iniwan ko na lang ang buhay mo. Pero ikaw pa, nakipagtawaran pa ng alak. Wala naman kaming pinagkaiba. Bilhin ko na lang.
At inumin natin magkasama. Alam ko ang pangalan nyo. 500 milyon. Kukunin ng Suesya yan. Magdala ng ala. Teka. Sa tingin ko, ang perang ito. Hayaan na lang natin si Liu Zikai na magbayad. Malaking tao siya sa Jincheng. Liu Zikai, hindi mo ba narinig? Sinabi ni Caesar na magbayad ka. Swerte mo yan. Elder. Nagkamali kayong tao. Ay siya. Siya si Mofan. Tambay lang siya, walang ambisyon. Bakit ako ang magbabayad? Kung magpalabas ka pa ng kalokohan, wala na ang Liu family sa Jincheng. Elder. Wala akong 500 milyon. Sa totoo lang, naubos na ang yaman ng pamilya naming Liu. Ang pagkain ito, ginamit ko pa ang credit card ko, Elder. Liu Xiao. Kung iyan ang gusto mo, ibibigay ko na. Wala kang pera, makunwaring ano. Walang pera. Alituntunin ng Suesya, buhay ang kapali. Hini. Teka. Tatay ko. May ilang minahan ng ginto pa ang tatay ko. Ibibigay ko lahat, pwede ba? Naku. Tumahimik ka. Si Caesar nagsasalita. Kneel at my feet and listen. Ginoong Yudi, itong si Liu Zikai, nagbibigay lang siya ng kaunang buwis sa Suesya. Hindi man siya miyembro sa labas, pero ginagamit niya ang pangalan natin. Nagkakampanya at nandaraya siya sa lahat ng dako. Ipapawala ko siya ngayon din. Elder. Hindi mo talaga pwedeng tratuhin ako ng ganito. Sabi mo pa nga anak na inaanak mo ako. Manahimik ka. Wala kang karapatan magsalita rito. Ano ka pa roon, bakit ka nandito? Tanga lang kasi siya. Sige, alis na ako. Maging astol si Kaisa. Ako. Hindi ba ako nananaginip? Siya. Siya talaga ang ginoong Caesar. Kahit ang isang Suesya elder ay umuyuko. Talagang nagpapakumbaba siya. Kuya Mofan. Bigyan mo pa siya ng isa pang pagkakataon. Kasama kita ngayong gabi. Ang babae, peking dibdib, peking puwet. Nakaka-stress, ayoko. Sa ganitong sitwasyon, magbabayaran pa ba sila? Gayon, isa ka na lang bang lalaki? Tig-isa. Anong nangyari? Ikaw, talaga namang tulad ng sinasabi nila. Ha? Anong Caesar ito? Wala yan, sila lang ang nangingibang bunga. Hindi mo ako mapipilit ha. Kahit pati ang kusya ng mga elder, sila'y sobrang magalang sayo. Hindi pwedeng simple lang ang pagkakakilanlan mo. Bakit ka lumayo sa akin ng ganyan? Ako. Natataranta ako. May narinig ako tungkol sa mga tao ng Tsusha. Sabi nila mababangis sila. Ano ba ang motibo mo sa paglapit sa amin ni MSU? Ano ba talaga ang gusto mo? Teka, nagsusumpa ako, okay? Wala akong iniisip kundi makaakit sa inyo. Wala nang iba. Aha, talaga namang ginusto mo kaming dalawa. Pilyo ka namang gago. Pero hindi lang pala kami dalawa. Maganda rin si Guyunsi. Tanga kang lalaki. Ayoko na sayo, wala ka na sa akin. Caesar, pwede po ba kitang makausap sandali? Maghintay ka dito sandali. Babalik agad ako. Caesar, si UD ay nabigo sa misyon. Ayon sa patakaran ng Tsusha, kailangan siyang linisin patayin. Pero hindi ko siya narinig na nagsabing ganun. Ang punong himpilan ng Tsusha, kakatapos lang maglabas ng bagong utos na pamatay. Kayo at UD, magkakapantay sa tuktok. Mukhang estilo ni Ashura. Kaya kikilos ka ba? Ginoong Caesar, inipili kong tumapat kay UD, at tumapat din sa inyo. Ang buong Tsusha sangay sa longgo, ay pamumunuan ninyo. Magaling, maunawain ka. Ngunit, sa panlabas, maaari bang hilingin kay Ginoong Caesar na makisama sa aming pagpapangga para maipahayag namin sa labas na isinakatuparan namin ang utos ng punong himpilan na pagbatay. Bagaman, hindi ako kontra. Sa direktang digmaan. Pero maganda rin ang diskarte mo. Hayaan natin si Ashura na maramdaman ang pait ng pagtataksil. Ngunit, Ginoong Caesar, hindi tayo pwedeng magtagal. Si Ashura ay nasa labas, naghahanap ng mga banal na sandata upang harapin kayo. Kahit magdala siya ng isang nuklear na bomba, di niya ako matatalo. Tama. Nasaan si Yudi? Bakit hindi siya ang nagsabi sa akin? Si UD. Medyo nagsiselos. Magsusumikap siya ulit mamaya. Ginoong Caesar, kung wala na kayong iba, alis na po ako. May isa pa akong sasabihin. Huwag niyong ilantad ang tunay kong pagkakilanlan. Ayaw ng babae ko niyan. Opo.
Mo Fan. Kanina, misunderstanding lang. Ako at Yudi. Nagkamali kami ng tao. Pero, huwag mong gamitin ang pangalang Suesya para kumilos sa labas. Sige na nga, tama ang paalala ng elder. Ganyan na lang. Ano na naman yang tiyahin ko? Anong baliw yan? Anong baliw yan? Ako ang bunso ninyong tiyahin? Wala kang sinasabing totoo. Pati pagkakakilanlan mo, Pekpa. Pero si Yudie talaga ang kakaiba. Paano niya napagkamalan pati ang taong gusto niya? Baka naman. Ang dami niya. Kaya madaling malito. Normal lang. Basta huwag kang si Cesar. O isang taong tsusya. Ayos na. Bakit naman? Ano sa tingin mo, Caesar, Dark Sovereign? Ilang magagandang babae ang umiibig sa kanya? Ngayon, humihiyang ka pa naman. Hindi naman ako naghihiyang talaga. Kasi, parang, masyado siyang malayo sa akin. Parang hindi totoo. Mas gusto ko yung tulad mo. Kahit madalas kang pilyo, at medyo lascivious. Pero mapakakatiwalaan naman. Ay, magaling kang magsalita. Kung si Suwan King lang. Sana lang maging kasing maalaga niya ang isang tao. One King, matalim ang dila pero malambot ang puso. Maglabas tayong ebidensya. Ipapaliwanag natin ng maayos sa kanya. Tatanggapin kanya, sigurado ako. Sige. Muna kang umuwi sa opisina. Sabihin mo sa kanya ang magandang balita. Uwi na ako muna. Ang laki mong kalokohan. Siguradong pupunta siya sa babaeng iyon. Hindi ako makikipag-usap sa kanya ng 1 linggo. Bakit palagi siyang nagpapakita ng ganitong eksena? Ginoong Caesar ang nangunguna sa Suesya bounty list. Kung saan kunin ang ulo mo, maaari kang kunin ng bilyon-bilyong gantimpala. Bilyon? Ang liit naman ng tingin mo sa akin. Mukhang may bagong karelasyon si Ginoong Caesar. Hindi ko alam kung bumaba na ba ang kanyang level ng lakas. Kutsilyo sa ulo ng pagnanasa. Caesar, humina ka nga. Humina ka ba o hindi? Malalaman natin mamaya. May tirahan ka ba sa Jincheng? Halika na lang sa akin. Gusto mo bang mamatay? May tinutuluyan ka na ng 3 magagandang babae. Iniisip mo pa rin kunin sila. Organisado naman ako sa bahay, pero hindi naman sila yung nag-asikaso. Puro yabang. Sige na, umalis ka na at samahan mo na ang unang asawa mo. May trabaho pa ako. Anong trabaho? Paparating na si Ashura sa lunggo. Hindi niya alam. Ang domestic na sangay ng Suesya. Nagkanulo na sila sa kanya. Plano naming sa kanyang welcome ceremony. Isagawa ang paggaslang. Huwag mong sirain ang plano. O ako na naman ang maglilinis ng kaguluhan mo. AMEA. Pag nagtagumpay ako, ipapaalam ko sa madilim na mundo na ako ang ginang Caesar. Sige na. Umalis ka na, Ginang Caesar. Zeusha, ang utang na 300 milyong piso. Talaga bang ikaw ang kumuha pabalik niyan? Suwan King, dapat alam mo na, sa Jincheng, ang makakapapigil sa Menglong ay ang pamilya Zhao. Katatapos lang tumawag ang katay ko, kaya napag-ayos niya agad ang bagay. Ang tunay na anak. Ikaw ang tunay niyang anak. Ako ang tumawag sa'yo. Anak ng tuta, ikaw na naman. Hindi pa kita napapapaso, ha? Ang tunay na anak. Umaagaw ka pa ng kredito ng tatay mo? Sinasabi mong binawi mo ang bayad. Anong ebidensya ang meron ka? Ito ang ebidensyang hinahanap mo. Sinong di marunong mag-fake ng sek? Wan King, yung mga kalokohan niya. Huwag kang mag-gaiyak sa kanya. Si Hu Jie at Peng Jinlong ay tao ng Suesya. Kung kaya niyang parawin ang Suesya, ganun ba siya kalakas? MSU, hindi ka niloloko ni Mo Fan, promise. Kuya Mufan. Mufan. Anong ininom mo kay Mingyan? Mingyan, pinilit ka ba niyang magsabi ng ganyan? Hindi naman. Sige na nga. Hindi na ako magsasalita. Mufan, hindi dahil hindi kita pinagkakatiwalaan. Kundi dahil kailangan kong kuhanin ang sarili ko. Tumawag ka muna at magtanong. Di ba malalaman mo rin? Sa tingin ko, di na kailangan tumawag. Kakatapos lang maglabas ang Suesya ng utos na pamatay. Mo Fan, kasama ka sa listahan. Pulang utos pamatay. Hu Jie at Peng Jinlong. Wala silang karapatang maglabas nito. Kailan nga ba nainis si Mufan sa Suesya? Ang Suesya na kilala sa buong mundo. Paano nangyari yon? Kuya Mo Fan kanina pa lang. Nakikipag-usap pa siya sa elder ng Kusya. Kuya Mo Fan. Nang umalis ka roon, di siguro ginamit mo ang pangalan ng Kusya para gumawan kung ano-ano, di ba? Hahaha. Mo Fan. Ano pa bang sasabihin? Suwan King. Lumabas na ang katotohanan. Nakasuhan niya ang mga tao ng Suesya.
Hu Jie at Peng Jinlong, may pag-asa pa bang mabayaran niya ang utang na yon? Di na niya kayang ipaliwanag ito. Tama na, Mufan. Akala ko yung utang na iyon ay nakuha mo dahil sa sariling kakayahan. Di ko inakala na muli mo akong lolokohin. Napakatanga mong babae. Hindi ka talaga maunawaan. Pinagpaguran ko pa para tulungan ka. At wala ka pang pasalamat. Mas pinipiling maniwala sa taong basura kaysa maniwala sa akin. Nakaayon ang katotohanan sa harap ninyo. Ito ay isang kasunduan ng pagpapakasal. Sisiraan ko to, may tanong ka ba? Sige. Uwi na ako. Sana. Sa hinaharap. Huwag kang magsisi. Su Wanking. Manatili ka sa tabi ng ganitong basura. Hindi siya karapat-dapat tumayo sa tabi mo. Tanging ako lang. Mingyan, paalisin na ang bisita. Su Xiao, paalam na. Say, magkakalma ka muna. Tatawag ako sa'yo mamaya. Chicks, Umaarte ka na parang malamig na diva. Hindi kita pababayaan, hahanap ako ng tao. MS Su, sa tingin ko, may medyo sobra ka sa kay mo fan. Hindi ba sobra na? Ikaw rin ba sumasa ngayon? Mingyan, anong meron sa lalaking ito? Baka nahulog ka na sa kanya. Tanga ka. Kala. Hindi mo kayang itago ang tingin mo. Di ko akalain na yung tipo niyang yan. Sa di kalayuan, uhuliin ka niya at linlangin. MS Su, nasa panig mo ako. Tutulan si mo fan. Siguro. Ako nga ang nagkamali. MS Su, Bukas aalis ako para sa business trip sa Sioux City. Sama ka sa akin. Sabay na tayo. psych. Ang babae, mahirap talaga intindihin. O kaya, babalik na lang ako. Gagawin ko siyang kaisar. Kaisar pa nga. Isang baso lang, lasing ka na. Mo fan. Ang ganda ng timing, anong swerte. Halika, umupo kayo rito. Yuns, boyfriend mo ba siya? Kaya pala, mga piloto at mga flight attendant, hindi mo sila pinapansin. Ah, ganun pala ang type mo. Hindi naman. Roommate ko siya. Dati may problema ba ang katawan niya? Siya ang tumulong sa pagpapagaling ko. Oh, siya pala siya. Eh, Kung hindi kayo magkasama, irekomenda mo siya sa akin. Ipakilala mo siya sa akin, pwede ba? Sedge na. Huwag sirain ang mood ng dalaga. Sige, gwapong lalaki, inom ka na. kayo, dalawa. Kailangan ba kayong mag-flirt ng ganito? Parang wala lang ako. sino itong bata? Wala siyang kinalaman sa'yo. Paano naman wala? Huwag mong kalimutan. Utang pa rin ng tatay mo sa akin na malaking halaga. Ayon sa kasunduan. Ngayon, ikaw ay akin na. Binayaran ko na ang perang iyon sa'yo. Iyon ang prinsipal. May interest pa, ha? Huwag nang banggitin, nalulong ulit ang tatay mo sa sugal. Muli siyang natalo ng 3 milyong piso. Bakit hindi? Sumama ka sa akin ng 1 linggo. Pagkatapos, papalaya kita. Ipapawalang bisa ko ang utang na yon. Ipapawalang bisa ko ang utang na yon. Walang hiya ka. Hindi ba isa lang siyang flight attendant? Tauhan sa serbisyo. Ibigay mo na ang serbisyo sa akin. Sino ang lumusob sa akin? Ako ang tumama. Para mapatahimik ang mabahong bibig mo. Ang lakas ng loob mo, ha? Hintayin mo lang. Maghahanap akong tao ngayon din. Para turuan ka mabuti. Halika. Huwag nang maghintay. Ngayon na. Per, hindi ako nakakita. Patawad. Mali ako. Patawarin mo ako. Hindi pa natamaan ng bote ang ulo mo. Duwag ka pala. Sigaw ka ng tatay. Pakinggan natin. Teka, umalis ka. Tatay. Mali ako. Patawarin mo na ako. Kung makita kitang mang-abala kay Guyon Simuli, hahatiin ko ang mga buto mo. Hindi na. Umalis na ako. Guyuns, ang lakas ng kaibigan mo. Ako rin, unang beses ko siyang makita. Nabigla ako. Ayos na. Napatay na namin ang nakakainis na langaw. Tuloy ang inom. Sige, Guyuns, mag-enjoy ka na lang. Ito ang ating bayani na nagligtas ng dalaga. Aalis na muna ako. Hindi na ako magiging third wheel ninyo. Bye-bye. Mo fan. Ngayong gabi, sa villa. Tayo lang dalawa. Guyonsi, anong sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Anong nangyari? Duwag ka na. Ayoko na.
Babay. Naglalaro ka sa apoy, alam mo ba? Saan mo natutunan yang linya? Ang luma. Segna. Mukhang lasing ka na, umuwi na tayo. Hindi pa ako lasing. Gusto mo ba ako? Guyunsi ako. Sandali. Magpapaligo muna ako. Baka. Medyo masyadong impulsive ako. Matagal akong nagtatago. Sa wakas, lumabas na ako ngayon. Ngayon ako naman, hindi na kita papalampasin. Bakit ka nagmamadali naman? Ikaw, maligo ka rin. Anong luligo? Paano kung tatakas ka mamaya? Ako. Kailan ako nagsabing tatakbo ako? Ako, si Guyonsi. Ako ba yung takot sa gulo? Talaga. Kaya kailangan kong subukin ang tapang mo. Sabi na natin, tuna. Ang mga susunod na gagawin. Huwag kang magbago ng isip. Mofan, anong ginagawa mo? Sadyang tinatakot mo ako. Wala, biro lang yan. Halata ka, matapang sa labas, mahina sa loob. Mukhang tunay na womanizer. Sa totoo lang, isa siyang. Ikaw. Ganyan na ang level mo. At naglakas loob ka pang papasukin ang lalaki sa kwarto mo? Kung sakaling may masamang intensyon ang lalaki. Ngayon, ikaw ang magdurusa. Bibigyan kita ng leksyon. Bakit ka napaka nakakainis? Bakit nagagalit ka pa? Pasensya na, sorry. Hindi ako nagbibiro. Minaliit mo ba ako? Hindi naman, nagsisisi na ako. Sa totoo lang, kapag tinitingnan kita, hindi talaga ako makakagawa ng masama sa'yo. Dapat humanap ka ng lalaking mamahalin ka. Tigilan mo na ang pag-iyak. Noong bata pa ako, ang tatay ko. Lulong sa bisyo, inom, sugal, at kabit. Hindi niya kailanman pinansin ang pag-aaral ko. Minsan pa nga, madalas niya akong binubugbog at sinisigawan. Ako. Sa totoo lang, kulang ako sa pagmamahal. Araw-araw nagpapakatatag ako na parang may alam na. Ayaw kong pagliitin nila ako. Gusto ko rin makahanap ng isang taong magpoprotekta sa akin. Ang reasoning mo. Sobrang sablay. Hindi ka ba talaga natatakot na makahanap ka ng mga hindi mabubuting tao? Nakakainis ka. Mofan. Ikakasal mo ba si Swan King? Sagutin mo ako nang walang halong biro. Malaki ang pinag-usapan para sa akin yan. Sa tingin ko, hindi na. Hindi naman ako tipo niya. Si Meng yan. Yung tanga na yun. Hay nako, ang bobo-bobo naman niya. Kung ikakasal ko siya, mangmang din ang mga anak namin. Ano naman ako? Pwede bang tayo lang tatlo? Sagutin mo to ng seryoso. Yun si. Mahal kita. Pero hindi pa tapos ang misyon ko. Hindi ko pa nahahanap ang mga magulang ko. Hindi ako mag-asawa ngayon. Ano kung mahanap mo na sila? Parang. Kailangan kong pakasalan si Swan King para lang mahanap sila. Kaya, ang kasunduan ninyong magpakasal, transaksyon lang yon, di ba? Pero ang deal na yon, wala ng bisa. Pinitin niya ang kasulatan. Kaya wala na akong pasanin sa yon. Mofan, mauna na muna ako. Nag-ayos ang kumpanya. Ang international flight sa loob ng 1 linggo. Maghintay ka lang sa bahay, ha? Ang bigat ng kasalanan. Mofan, pumasok na si Ashura sa lunggo. Mag-ingat ka. Dapat tayong mag-ingat. Siya.
Naku, Mo Fan, kumusta ka? Huwag ka nang magalit. Si MS nagsalita lang dahil nagalit. Mo Fan, ayos ka lang ba? Mo Fan, nasaan ka? Mo Fan, mag-reply ka naman. Maagang bumalik kami mula sa business trip. Kung makita ka namin, tapos na tayo. Mo Fan, kumusta ka na? Huwag ka nang magalit. Si MS Su, nagalit lang siya. Mo Fan, ayos ka ba? Mo Fan, nasaan ka? tapos na. Masyadong matindi kagabi. Nakalimutan kong sumagot. Mingyan, kung gusto mo. Puntahan mo siya. MS Su. Wala na akong engagement sa kanya. MS Su. Pasensya na. Okay lang. Niloko kita. Sige, punta ka na. Hal, kumpanya ba ng paglipat ito? Lilisanin ko ang Yunshan. Ayos ka lang ba? Mengyan, alam mo ba? Simula nang masira yung bagay na tinapik mo. Bawas na ang lakas niya, nawala ang yang energy. Hindi na siya magtatagal. Ano? Mo Fan, ayaw kong mamatay ka. Hindi ba marunong kang magamot? Kung kaya mong pagalingin si Etegu, pagagalingin mo rin ang sarili mo. Hindi pwedeng ang manggagamot ang gumamot sa sarili. Ang sakit ko naman, kailangan mo talagang ikaw ang gumaling. Ako, Naalala mo ba yung sinabi ko noon? naalala ko. Pero yun, gagawin lang yun ng magkarelasyon. Mengyan, gusto mo ba sa akin? Buhay ko depende sa'yo. Mengyan, salamat sa pagligtas sa akin. Ang pagliligtas ng isang buhay ay higit pa sa pagbuo ng 7 palasyo. Parang nililinlang mo ako. Ako, ang Dark Sovereign, hindi umano nanlilinlang. Ay, heto na naman ang mga kalokohan mo. Kung hindi dahil sa matandang iyon, na ayaw kong ilantad ang pagkakakilanlan ko, ipapakita ko sa'yo kung sino talaga ako. Ano ang tunay na lakas? Kung ganito ka pa, hindi na kita gusto. Said, Mo Fan, kung kami ganito, mabibilang ba kaming makasintahan? nga, Nagadete ang mga makasintahan. ay, nakakainis talaga ang mga babae minsan. Yudi Giyonsi, miss ko kayo. Kung tahimik ka, ibig sabihin hindi mo ako gusto. Hindi naman. Saan kaya tayo pupunta? Amusement park, matagal ko nang gustong pumunta. Sage, tara. Yudi. Anong nangyayari sa'yo? Mga tao ni Ashura, huwag magtanga, tumulong kayo. Tumago kayo sa likod ko. Huwag tumakbo. Mo Fan, nga kapatid, patayin ninyo siya. Mo Fan, huwag mong akalaing ikaw na ang hindi matatalo. Pumasok na si Ashura sa Shenzon. Papapatayin ka niya. Inistorbo mo ang date ko. Mo Fan. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Gagawin ni Ashura yan. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Ayos lang. Medyo. Sobrang pagkawala ng dugo. Nahihilo ako. Hoy, Zimo. Kunin mo ang dalu golden needle ko. Mo Fan, nasaktan ka. Huy, huwag kang magtanong. Malalaman mo pag lumapit ka. Tara, Mengyan. Punta tayo sa ospital. Doctor. Hindi ba yan si Mengyan? Anong ginagawa mo rito? Bakit di ka tumawag sa akin? Liu Yanbin, ang swerte naman. Hindi ba nandiyan ka para dalawin ako? Huwag kang magkunwaring malinis. Mo Fan, tulungan mo ako. Sa liwanag ng araw, anong balak mo? Ako ang chief ng departamento. Kung akyatin mo kahit isang buhok ko na yon, lalabas kang patay. Mo Fan. Sandali, pinsan siya ni Director Wu. Dito sa ospital, sinusunod ang sinabi niya. Kailangan pang paggamot si Miss Yudi. Hindi natin siya pwedeng galiting. Mengyan. 2 tong tao. Dala mo. Sobrang sugat ng kaibigan ko. Kailangan agad ng paggamot. Mukhang malala na ang pinsala. Baka hindi na maagapan kung patagalin. Pero mamamatay siya kung ganyan. Pasensya na, Yar Liu. Pakisagip si MSUD please.
Lem, pwede naman nating subukan iligtas siya. Pangako ka muna. Ishoot mo to. Ikaw lang isang director, paano mo magagawa yan? Ang tungkulin ng doktor ay magligtas ng buhay, pero ginamit mo yan bilang panakot. Walang pake sa buhay ng iba. Buhay o kamatayan niya. Ano ba ang kinalaman nito sa akin? Ibinigay ko na ang kondisyon. Sang-ayon ka, iayos ko para sayo ang pinakamagandang kama at paggamot. Kung hindi, walang sinuman sa buong Jincheng ang akong tumangga. Nagkamali ako. Akalain mo bang ambulingin ka pa? Hindi na po. Kung inuna namin agad, hindi sana kinailangan pang pumasok ako. Ay naku, sinasabi ninyo po ba? Ako na. Dadalhin ko na kayo ng kama. Iayos ko na agad ang kama. Hindi pa ba kayo alis? Tara na. Inakala nilang mapapahiya ko. Ipapahirapin ko kayo. Hindi mabubuhay, hindi rin makakamatay. Kuya, sila ang nag-away rito. Ang kapal ng mukha nila. Naglakas loob silang maggulo sa ospital ko. Baliin niyo ang mga binti ng mga sunod-sunuran nila. Itapon niyo sila papasok. Nandito ang dalo Golden Needle. Sino ang maahas? Ito ang may hawak ng dalo Golden Needle. Dalu Golden Needle. Kuya, ano pa hinihintay mo? Ayusin niyo na silang dalawa. Hoy, bakit ka lumuhod? Manahimik ka, tanga ka. Alam mo ba ang Dalu Golden Needle? Ano ang ibig sabihin nito? Isang sirang karayom lang yan? Marami kaming ganyang karayom sa Departamento ng Tradisyonal na Medisina. Director, huwag mong hayaang lokohin ka ng isang babae. Siya ang tumalo sa iyong pinsan, ako. Alam mo ba? Nakapagdala ka na ng napakalaking problema. Lumuhod ka na rin ngayon. Ginoong Dalubhasa. Hindi ko alam na ikaw pala ang tagapagmana ng Dalu Golden Needle. Nagkamali ako kanina. Pasensya na sa aking pagkakamali. Agad ko kayong ayusin ngayon. Sa pinakamagandang silid ng ospital na ito. At ang pinakamataas na plano ng paggamot. Hindi na kailangan. Alam mo namang madali ang sitwasyon ngayon. Maghintay ka hanggang ayusin mo. Patay na ang tao pagdating noon. Ito ay Daluo Golden Needle. Chairman Lin, ano ba ang Dalu Golden Needle? Daluo Golden Needle. Isa itong banal na bagay sa larangan ng medisina. Kapag nakita ito ng mga tao sa medisina, kailangang magpakumbaba sila, magpakita ng paggalang. Nakababatang lalaki, yung Daluo Golden Needle mo, pahiramin mo nga sandali, makikita ko ba? Chairman Lin, at ikaw, huwag mo akong istorbohin. Gawin mo na lang ang dapat mong gawin. Amy, Chairman Lin. Isa lang siyang walang kwentang security. Sa tingin ko wala siyang karapatan. Gamitin ang Dalu Golden Needle. Pinaghihinalaan kong ninakaw niya ang karayom. Ninakaw? Tama. Ayon sa pagkakaalam ko, ang mga may hawak ng ganyang karayom, karaniwan ay mga matatanda na. Hindi posibleng napakabata ng may hawak. Ginoong ito. Hindi dahil hindi mo nakita ay wala ito. Si Mufan may pambihirang galing sa medisina. Bakit hindi siya pwedeng maging tagapagmana ng dalo Golden Needle? Parang 25 anyos lang siya. Sobrang bata pa para maging tagapagmana ng Dalu Golden Needle. Maliban kung siya ay reinkarnasyon ng isang Diyos. Kung hindi, hindi possible. Kung talaga mong maibabalik mo sa buhay ang tao. Ngayon, luluhod ako rito sa lupa. Aminin kitang maging aking guro. Ha ha ha. Hindi ka karapat-dapat tawaging guro. Gawin natin ito. Kung totoong maliligtas ko ang tao, luluhod ka at tawagin mo akong lolo. Walang saya sa ganitong laro. Kaya mo bang maglaro ng totohanan? Sajish, ano gusto mong laruin? 1 bilyon. Kung matalo ka, ibibigay mo sa kabilang panig ang 1 bilyon. Ayos. Sakto, kulang nga ang pera ko ngayon. Tinanggap ko na. Kuya, sabi ko na sa'yo deti, hindi sila dapat manatili rito. Hindi ka pa rin naniwala. Tama siya. Mga tao, papatayin niyo ang mga manloloko na ito. Mofan. Huwag mong akalaing dahil kaya mong lumaban, ay maaari ka nang gumawa ng kalokohan. Naggapang ka kabilang tagapagmana ng Daluo Golden Needle. Pumatay ng tao. Kung ibubunyag ang dakilang langit, kamatayan din ang parusa. Bastos at walang galang. Lalong tumitibay ang isip ko. Hindi siya talaga. Hindi siya tagapagmana ng Daluo Golden Needle. Hindi niya nililigtas ang tao. Sa totoo lang, sinasaktan niya sila. Hayaan ninyong ako na mismo ang magligtas sa dalagang ito. Tama, Pangulo Lin. Dali na po kayong kumunta sa pambansang sangay. Ipagbawal ninyo ang huwad na manggagamot na ito. Anong gagawin natin? Tawagan natin si MSU. Kailan? Kailangan kong patunayan ang pagkakakilanlan ko sa mga sinungaling na ito. Patunayan sa kanila kung sino ako. Sa loob ng 3 hinga, magigising na siya.
Tatlo. Ang ingay naman. Kahit natamaan at nawalan ako ng malay, buong time ay gising pa rin ang isip ko. Kayo nga lang, mga tao, ang paulit-ulit na unggol. Pinapagal nyo pa ang ulo ko. Irritable ako ngayon. Gusto kong pumatay ng isang tao, para lang mag-aliw. Tama na, Yudi. Patawarin na ninyo silang mga ito ng isang buhay aso. Pagkatapos, hayaang marami na silang magligtas at magpagaling ng mga tao. Napag-usapan na natin. Gumawa ng mabuti. Ililigtas natin siya. Sage, dahil sa'yo, magpapakabuti na ako ngayon. Mapapatawad ang kasong pagpatay, ngunit hindi mo matatakasan ang sentensyang buhay. Kanina, sino ang nagsabing, kapag nailigtas ko siya, luluhod at tatawag ng lolo? Master, hindi ko napansin ang galing mo. Pasensya na, na-offend kita. Patawarin mo na ako. May mabuting loob ka. Tandaan mo itong aral. Mula ngayon, gamitin ang sarili bilang sukatan. Pagkumbinsihin sila sa kabutihan. Tanggapin mo ako bilang iyong disipulo, Master. Gusto mong gawing guro kita. Hindi ka pa karapat-dapat. Umalis ka na. Sage. Tara na. Ngayon, ikaw naman. Zhao Chanjiao. Zhao Xiao, yung 1 bilyong utang mo sa akin. Kailan mo ako babayaran? Ako. Hindi ba siya ang nakatatandang anak ng Zhao? Tatanggiin mo ba ang utang? Kalokohan. Hindi ba 10 bilyon lang? May pera naman sa account ng pamilya Zhao ko. Pero, naka-invest na lahat sa financial market. Kapag na-withdraw ko na, ibibigay ko sa'yo. Ayos. Sa mundong ito, walang umangahas mangutang sa akin. 10 bilyon. Bibigyan kita ng 1 araw. 1 araw pa, double. Minamaliit mo ba ako? Pinakawalan mo ako ngayon. At bukas, mapupunta ang pera sa account mo. Sage, umalis ka na. Mofan, anong ginagawa mo? Wala, halika, umalis na. Mofan. Maghihintay ako sa'yo. Kuya mo fan, ang galing mo. Kuya mo fan, ang galing mo naman. Ay naku, tita ko. Katatapos lang gumaling ang sugat mo, tapos tinutukso mo na ako. Hindi mo pa alam kung gaano ako kagaling. Nakakainis. Alam mong gutom ako, tapos lagi mo pang sinasabi. Mofan, anong meron sa'yo at sa kanya? Mofan, gayon ang unang date nating. Menyan, huwag kang magkamali. Ang tinutukoy namin ay galing sa suntukan at sipa. Nen. Ikaw ba ang girlfriend ni Mufan? Si Mufan ay mabuting lalaki. Pagdating ng gabi, malalaman mo rin. Ganun pala. Ganun ba talaga? Parang may mali sa'yo. Tigilan muna natin to, Yudi. Anong nangyayari sa'yo? Bakit hinahabol ka ng Tsuesya? Minali ko ang lakas ni Ashura. Bigo ang plano, pero nasugatan namin siya. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa Jincheng, pero maaari siyang umatak anumang oras. Ang laki ng loob niya. Grabe, nangahas talaga siya. Mofan, pinadala ko na ang mga tao ko. Hinahanap nila ang salarin sa buong lungsod. Ang paghihiganti para sa pamilya mo noon, kailangang mabayaran. 8 Momo. Pababalikin mo ang mga tao mo. Hindi nila kayang tapatan si Ashura. Pero, paano ko mahayaan na? Harapin mo ito ng mag-isa? Huwag kang mag-alala. Kahit pumasok siya sa Shenjing, isa lang siyang natalong utusan. Mofan, kahit hindi ko maintindihan, pero parang yun. Ashura, mukhang malakas. Delikado. Baka dapat kang magtago? Kung magtago ako, paano ko kayo poprotektahan? Mofan, Mas malaki ang kapangyarihan. Mas malaki ang responsibilidad. Suwan King, kung alam mo lang ngayon, na nililigawan ako ng magkabilang panig, magugunaw ka sa galit. Tara, magparty tayo. Kayo, dahan-dahan. Naku, di na mapigilan ng Dragon Kidney. Mofan, huwag kang gagawa ang masama ha? Sino ang sasagip sa akin?
Bakit lahat gustong sumama sa kanya? Baka, ako ba talaga ang nagkamali? Ay, Dragon Kidney. Kasalahan mo, dahil sa'yo, isang gabi nakakuha ako ng 3 patay. Mofan, mananagot ka sa akin. Bahala ako. Pwede ba akong tumayo muna? Ilang oras na to? Hindi pwede. Lasing ako kagabi. Salbehe ka, manatili ka na lang na nakaluhod yan. Anong pinagtatawanan ninyo? Nasisiyahan kayo sa kapahamakan niya, ha? Hindi ko akalain marful ka pa rin nito. Magkapalit ba ako ng estilo? Mofan, sa wakas nagtagumpay ako ninyo. Hey, mahirap talunin ang maninira sa tahanan. Paano ko ipapaliwanag to sa matanda? Ikaw talaga. Babalangkas kang dalawang shenshi na malakas. Magkakaisa silang tatalunin ka. Mas mabuti pang isipin mo muna. Paano ka makakaligtas? Ang Ashura mas malakas kaysa akala ko. Mag-ingat ka. Pero kaysa sa kanya, mas natatakot ako sa isa pa. Sino? Siya. Suwan King, matagal ka nang hindi pumupunta rito Pupunta ako. Kasi may kailangang asikasuhin. Hinahanap ko siya. Hindi ba kayo naghiwalay na? Bakit pa magpupunta pa? Tumawag sa akin si Zhu Tianjiao. Sabi niya may salo-salo ngayong gabi. Pinangalanan pa niya talaga. Sabi niya puntahan mo rin. Sabi pa niya ibabalik niya ang pera ko. Wala pa ring balita. Kakainis naman, deserve ng palo yan. Wala nang kwenta, tara na. MS Su, Moje. Sino ba? Nakarating na rin kayo. Umupo kayo, umupo kayo. Zhao Xiao, dumating din ako. Tingnan mo naman, yung utang mo sa akin. Handa na ba? Empre. Pero, may inimbita akong espesyal na kaibigan ngayon. Sana okay lang kay Moje kung sasama siya. Wala akong problema. Ginoo ang may sabi. Erlong, lumabas ka. Ipakilala natin. Ito si G. Erlong. Isa rin siyang master. Moje. Pag magtagbo ang mga magigiting. Magkape ba tayo? O mag-inuman? Sige. Ang mga babae lang uminom ng red wine. Kung inom, puting alak na, Baijiu. Huwag niya pakinggan. Ang Baiju pwedeng magdulot ng problema. Walang problema. G. Erlong, nanggaling ka pa sa malayo. Hindi pwedeng hindi natin tuparin yan. Siyempre ibibigay namin. Halika, inom tayo. Wow, may lakas ang loob mo. Mofan, tigilan mo na ang inom. Kung magpapatuloy ka, magkakaproblema talaga. Uy, bata. Ikaw. Kung hindi mo kaya, sumuko ka na. Sabi ko, Zhao Xiao. Nandito na rin ako. At uminom na rin. Ang utang mo sa akin. Hindi ba dapat mo nang bayaran? Ibabalik ko. Mofan. Ito ang pinili kong kampiyon mula sa Longguo. Ang napiling kampiyon, Ginoong Erlong. Ngayon, kukunin namin ikaw. Di ko inakala na ikaw. Alagang dumalo ka. Huwag ka munang umalis. Suwan King. At ikaw pa. Ikaw yan. Binigyan ka pa ng sansa, pero wala kang hiya. Ngayon, pahihiyahin kita sa harap niya. Zhao Tianjiao, ang utang mo sa akin. Ayaw mo nang bayaran, ano? Hahaha. Ngayon, hindi ako magbabayad, anong gagawin nyo? Erlong, patayin ninyo siya. Uy, bata. Sa ilalim ng aking bakal na kamao, may 126 na buhay na ang nawala. Ikaw na ang pang-negatibo 127. Tapos na ba ang away? Ako naman ang susunod. Hindi, nananaginip lang ba ako? Ay nako, huwag ka papalapit dito. Ako si Panginoon ng pamilyang Zhao. Ipatatay mo ba ako? Hindi ka papatawarin ng katay ko. Gusto mong mabuhay? Simple lang. 500 milyon ang bayad sa buhay mo. Dagdag pa ang 1 bilyon na utang mo sa akin. Tawaran na natin. Alisin ko na ang mga zero. Ibigay mo sa akin ang 2 bilyon. Sulit di ba? Hindi po, kuya mo. Paano mo naalis ang zero naman? Elementary pa lang naman ang nagraduate ko. Wala akong ganoong karaming pera.
Huwag. Babayaran ko na lang. Dapat ganyan na kanina. Ang 2 bilyong ito. Sige, tatanggapin ko ang 2 bilyon. Balik utang na tayo. Hindi ba 1 bilyon lang? Yung utang mo kanina. Isang araw, tama lang ang deadline. 2 bilyon sa lahat. Ibigay mo na ang pera. Kinuha mo na pala ang pera ni Zhu Tianjiao. Ang ama niyang si Zhu Delong. Siguradong hindi to hahayaang makalusot ka. Zhao Delong. Parang pamilyar, sino to? Siya nga. Anak. Anak. Kumusta naman? Doktor. Malala ba ang anak ko? Maraming sugat sa katawan ng pasyente. Ang kanang paa ay compound fracture. May kasamang mild concussion. Sino? Sino ang gumawa nito? Gagawin kong durog ang katawan niya. Mga tao ng Huan Yu ang may gawa. Huan Yu Group. Siyon babaeng may apelyidong Su ang may utang. Ang bodyguard ni Su Wanking ang pumatay. Tila napakatagal nating naging tahimik, Zhu pamilya. Mga pusa, aso. Inaakala nilang pwedeng apiin kami. Umalis tayo. Humiling kay Ginoong Shura. Ama, siya. Ako si maliit na Zudelong. Nais kong makita si Ginoong Shura. Binigyan ka lang niya ng 10 minuto. Dali, pumasok ka na. Ha? CJ. Ginoong Shura, narito na ako. Sabihin mo, anong kailangan mo sa akin? Ginoong Shura, kailangan niyo po akong tulungan. Pinahamak ng mga tauhan ng Huan Yu Group ang anak ko. At siya'y nasugatan. Pina-extort pa nila ako ng 2 bilyon. Pakiusap, kayo na ang bahala sa kanila. Su Wanking. May kasama siyang sobrang lakas na bodyguard. Ginoong Shura. Paano niyo nalaman? Napapatay ako sa kanya ngayon. Anong problema, MS Su? Bakit ka nagmadali sa pagtawag sa akin? Nag-improve ka naman sa trabaho. Treat kita sa pagkain. Hindi pwede. Nagtatampo ka pa rin? Tara na. Ay nako, talagang may kapantay ang lahat. Mufan, saan mo ba ako dadalhin? Dadalhin kita sa isang magandang lugar. Dito mo ako dinala? Tama yan. Sigurado ka bang makakain tayo dito? Siyempre naman, isa ito sa 3 malaking night market ng Jincheng. Ligtas at masarap yan. Anong problema? Pauwi na lang tayo, di ba? Hindi pwede. Ang kumitikit niya, nakaka-stress. Likuran mo ang ulo mo. Huwag tumingin. Ay, palitan na. Salamat sa regalo, love. Bumalik na si Guyongxi ngayong araw. Tara, magtipon tayo ngayong gabi. Love, inaakala mo kaming parang pamilya mo. Sino kami para maging pamilya mo? Kung hindi pamilya, ano pa naman? Nakakainis. Dali, mag-drive ka na. O Sej. Hindi, love, umalis ka muna. Ano? Ninakaw ba sa bahay natin? Nakakatawa naman. Ako nga pirmi. Hindi pa nasabihan na magnanakaw. Ashura, naghahanap ka ng kamatayan. Dumating si Mofan na kuya. Hintayin mo na lang mamatay ka. Caesar, umakyat na ako sa Divine Realm. Sa tingin mo, sino ang mamamatay? Kesar, ang Panginoon ng madilim na mundo. Panahon na para magbago. Ito ang elite ng Tsuesha. Bawat isa ay may kakayahang patumbahin ang daan-daang kalaban. Ate. Ano? Hindi siya humuhuli sa Divine Realm sa lakas. Karapat-dapat kabilang katunggali ko. Pasensya na. Ikaw pala. Hindi ka karapat-dapat. Dragon, ang tunay na lakas ng dragon. Walang kwenta. Caesar, mamamatay ka ngayong araw. Shenjing umatek. Gumuho ang langit at lupa.
Mo Fan, tiyak mamatay ka. Mufan, Shura. Ikaw. Kayong dalawa, wala kayong nagagawang mabuti. Puro gulo lang, basura kayo. Maglingkod kayo sa akin. Karangalan ninyo iyon. Ashura, mukhang nag-iisa ka na ngayon. Huwag ka magmayabang diyan. Ako ay isang malakas na Shenjing. Para harapin ka. Emi. Impossible. Ano? Nandito ka pa rin. Master, Uy, isipin mo yan, tarantadong binata. Di mo man maprotektahan ang babae. Paano ako tatakbo ng payapa, Master? aba, Master, bakit mo siya pinatay? Ako pa ang magtatanong sa kanya. Ano naman ang tungkol sa pagkapuksa ng mo family noon? Hindi muna natin yan pag-usapan. Bitawan ninyo sila. Dali. Gino, pakisuyo, magtiis ka naman. Hindi kami uminom sa... Ako, inom ng puti. Master, ako naman, natapos ko na ang kasunduan sa pagpapakasal, at nalampasan ko pa ang target. Ngayon, pwede mo nang sabihin sa akin, ang tungkol sa mo family, at ang kinaroroonan ng mga magulang ko. Sa totoo lang, lahat to. Walang kinalaman sa Suesya. Anong sabi mo? Detalye. Tanungin mo ang tatay at nanay mo. Matandang ulol, akala ko nagpakapagod ako ng todo. Hindi mo ako sinabihan ng anuman. Gaano nakatagal na nawala ang mga magulang ko? Hindi ko rin alam yan. Nasa langit sila. Ano? Patay na sila. Naging mga immortal sila. Ano? Mofan, kailangan mong malaman sa itaas ng Xianjing. Doon ka maaring lumipad at maging immortal. Lumilipad ka patungo sa isa pang mundo. Ang lakas naman nito, sobra namang malayo sa katotohanan. Teka, matandang ulol, pinagloko mo na pala ako ng ganito katagal. Bitawan mo ako. Hindi ako titigil ng ganito lang. Ang bilis naman ng progreso mo. Kaya mo bang mag-asawa ng marami? Mga magagandang asawa. At ikaw, Dapat kang magkasalamat sa akin. hindi mo inaalagaan ni kahit si Momoji? Babae, kapag malaki na hindi na dapat pigilan. Kailangan kong isaalang-alang ang kanyang kagustuhan. Bukod pa rito, ang nangyari ay tapos na, wala nang balik. Ano ba ang magagawa ko? ewan ko, ako lang ba ang wala nito? Ay, ito naman. Ito nga naman. Ngayong gabi, hindi kita palalampasin. Hahaha. 1, 2, 3, 4, 5. Billy, bata ka. Hindi mo kaya. Hanapin kita ng 7 misis. Kailangan mong magpatuloy kang magsumika. Ako naman, kung nandyan sila, sapat na iyon para sa akin.